Sa dulo ng koridor, may maliwanag na ilaw at may isang lalaki na pilit na umaabot dito. Bigla siyang lumingon sa gilid, mata niya'y nagulat nang makita ang isang halimaw na nagtatagisan sa kanya. Tumalon ang lobo, pero mabilis na nakaiwas ang lalaki, na nagtulak sa halimaw na mabangga ang pader at nagkalat ang debris. Napagtanto ng nilalang na hindi niya nakuha ang target kaya biglang nagalit ng todo. Takot na makahuli, tumakbo ng mabilis ang protagonist habang hinahabol siya ng hayop. Flashback time, 10 years ago, may isang malaking tunnel mula sa ibang mundo na lumitaw sa Tokyo at mula dito, may mga halimaw na may virus na lumabas. Maraming tao ang inatake at na-infect, at kalaunan, may mga carriers na nagdala ng secondary infections na sumirus sa mga host nila, nagresulta sa over a million deaths. Pagkatapos nito, mas maraming tunnels ang lumitaw sa buong Japan, mas maliit ang size, at yung mga walang powers ay kailangan tumakas, katulad ni Siki. Kahit na nawala ang mga magulang niya at na-infect ang sister niya, ang kaya lang niyang gawin ay tumakbo. Kaido rushes sa kanyang crew habang may halimaw pa rin sa kanyang trail. Isa sa kanila ang sumigaw, "Here they come," may batang nagtataka kung ito na ang huling halimaw, at isa pa ay nagbabala kay Siki na malapit na ang finish line. Tuloy lang ang takbo ng bata, mukha niya halong panic at determination. May glimang axe si Godsuki at handa siyang patayin ang halimaw. May ilang tao na nakakuha ng special powers dahil sa refined vaccines mula sa carriers. Hindi nagdalawang isip, ang blonde dude ay nag-charge sa halimaw gamit ang axe niya, at parang shield ang kanyang power laban sa carriers. Tumakas ang protagonist habang tumama ang lalaki sa pagitan ng ulo at torso ng hayop, na nagkalat ang strawberry juice. Pakiramdam niya panalo siya, hinawakan niya ang ulo ng nilalang para makuha ang crystal. Excited, ipinakita niya ang bato sa crew habang chine-check. Biglang may tumawag kay Captain God, lumitaw ang babae, pinupuri siya sa trabaho, sabi lahat ng aircraft carriers sa area ay destroyed at official nang nawala ang tunnels. Ngumiti ang captain at sabi, oras na para tapusin ang araw, dagdag pa na mas madali kapag may lure. Habang si Saki Kaido ay nahihiya lang nakaupo, ang lalaki ay nakatingin sa floor. Scene switch, nakaupo ang protagonist sa chair, tinitingnan ang cash na ipinadala ng association para sa trabaho. Nasa tabi niya ang parehong babae na nagpuri sa kanila. Tinanong niya kung tapos na, at sabi ng babae lahat ng results negative. Habang nag-uusap ang crew, nagrereklamo si Siki na ayaw niya sa inspections pagkatapos ng mission. Biglang sumigaw si Ms. Uno sa kanya, sabi hindi dapat magsalita kung hindi niya naiintindihan ang current situation, kaya ibinaba ni Proto ang ulo, feeling awkward. Iniisip ni Kaido na wala siyang immunity laban sa carrier's virus, kaya hindi siya pwedeng magpabakuna dahil kahit maliit na gasgas, game over na agad. Naiisip niya na wala pang kaso na tulad niya, kaya perfecto siyang bait. Sinubukan ni Ms. Uno na highlighten ang mood, sabi mabait siya at nakakatawa sa iba, pero kailangan niya talagang mag-chill. Tinanong ng Proto kung mali ba ang ginagawa niya ngayon since peace has returned, at napagdesisyonan na kung hindi siya pwedeng lure, hindi rin niya deserve na tawaging purifier. Humihingi siya ng sorry sa babae na nag-aalala sa kanya, at sabi ng girl, kahit wala siyang special immunity, isang araw makikilala siya bilang tunay na purifier. Pero hanggang sa araw na iyon, susuportahan niya siya. Namumula sa hiya si Kaido sa sinabi ng babae, at feeling awkward siya. Hindi nagtagal, lumabas ang babae at sabi magga-gather siya ng drink, kaya naiwan siya mag-isa. Napangiti ang protagonist sa sarili, naiisip kung paano ang young girl ay makapagsabi ng ganoon, tapos pinapaalala sa sarili na hindi pwedeng makita ni Mio na down siya. Bigla, lumabas ang girl at nakahiga sa lap niya, kaya natayo siya. Mabilis niyang tinanong kung gaano na siya katagal naroon, sabi ni Mio bagong dating lang. Sabi ng sister niya, hindi niya inakala na ang shy na kuya niya ay magkakaroon ng vibe sa girl. Sagot ng hero, kolig lang siya, tinuturo ng girl na malaki ang chest ni Mizuna, kaya namula ng todo si Kaido. Tinanong ng pro kung kaya niyang maglakad, at tinanong kung natapos na ba niya ang trabaho bilang purifier. Sabi ni Sina na handle niya ang chargers, kaya ngumiti ang sister niya, pero biglang umubo siya ng kakaiba, kaya dali-dali siyang tinulungan. Sabi ni Mayo okay lang siya at proud siya na ang kuya niya ay hero of justice. Shock na shock ang boy sa sinabi niya at sinabing hintayin lang siya ng kaunti hanggang makahanap siya ng cure. Tumango ang babae pero pinaalalahanan ng kuya na huwag masyadong mag-exert. Pagkatapos, nag-wave goodbye ang protagonist kay Mio sa hallway, tapos may buzz ang watch niya,
sabi may bagong tunnel na lumitaw. Nakita nila na lumabas ang tunnel mismo sa harap ng hospital, at lahat sa loob ay shocked. Sabi ng team captain, 2 bearers sa isang araw sobra na, pero since nandito lahat, tatawagin niyang lucky break. Naghihintay ang purifiers sa bearers, iniisip kung galing sa parehong tunnel tulad dati. Biglang 2 malalaking beasts ang sumabog palabas. Ngumiti si God, ready sa challenge, isa sa mga hayop ay lumapit, mukhang fierce, pero binangga ng Dod gamit ang axe niya, nagkalat ang strawberry juice. May sumigaw na, ito ang inaasahan namin kay God, napansin ng captain na may mali sa axe, worn out na ito. Habang nagtatanong ang isa kung ano nangyari, biglang lumundag sa kanya ang creature, sumigaw siya sa panic, tanong kung hindi ba kinuha ng leader ang axe. Naglabas ng red juice habang tinatawag ng young man ang pangalan ni God. May isa sa mga bata na humihingi ng tulong, pero sabi ni God, toast na ang mga iyon. Nakatingin sa mga beasts, iniisip ni God kung ano nangyayari at bakit hindi tumama ang kanyang strike. Biglang sabi ng isa sa team na tingnan ng captain ang unahan, may kakaibang nangyayari malapit sa mga nilalang. Bigla, gumising ang batang inatake kanina, shocked at natakot ang lahat. Lumutang ang katawan ng bata at tiningnan sila, malinaw na hindi na siya tao. Habang lumalapit siya kay God, tumalon pabalik ang blonde dude at sumigaw para umatras ang humanoid. Tapos itinapon ang axe niya, lumipad ang beast. Sumigaw ang lahat, tanong kung ano nangyayari, pero hindi makapagpaliwanag si God. Naiisip niya na kapag tinamaan ng bearer, o kinakain alive o nagiging dust ang tao. Bumalik ang human beast at kasabay nito, sinimulan ng mga aso at monsters na pumatay. Lumaki ang mata ni God sa takot at tumakbo palabas, sigaw na walang nag-warn sa kanya. Pumasok sila sa hospital, dumadaan sa mga tao, nakita ng protagonist ang rush at tinanong kung tapos na ba. Nang marinig ang boses ng bata, nagbago ang mukha ng captain at sabi ang trabaho niya ay maging bait. Natigilan si Siki, natakot, at tanong kung ano nangyayari. Biglang nag-shatter ang glass door at sumugod ang mga beasts. Ang mga infected animals at humans ay umatake sa kanya at sa dalawa pa. Nang lumingon siya, na-realize na may humans sa mga beasts na umatake rin sa ibang humans. Itinulak ni God ang protagonist sa ground, nang lumingon siya, nakitang tumakas na ang team. Sa gulo, napuno ng dread ang mata niya, naalala si Mio na nasa loob ng isa sa hospital rooms. Kinilabutan, ginigreet niya ang ngipin at sumigaw sa mga infected humans na sundan siya. May isang beast na hinabol siya habang tumatakbo siya. Nakita niya na lahat ng creatures nakafocus na sa kanya. Kinuha niya ang crutch at itinapon sa likod, tumama sa ilang infected humans. May isang natumba sa crutch at ang mga nasa likod ay nahulog parang dominoes. Tumigil si Kado saglit at may babae na nanunood sa kanya habang dinidilaan ang labi. Lumingon siya, nakita ang infected na humahabol sa babae na may baby. Hindi na nag-isip, tinamaan niya ang monster, pero bumangon ulit ang bearer at sinabi sa babae na tumakbo. Palaging tinitingnan kung ligtas ang babae, biglang may infected na kumagit sa braso niya at maraming iba pa ang umatake. Sinubukan niyang tumakbo pero hinayla pabalik habang inaatake. Nahulog sa ground, naalala niya ang past niya bilang bait at noong maliit pa si Mayo. Naintindihan niyang kailangan niyang hanapin ang cure bago siya mamatay. Biglang nag-vibrate ang watch niya at may rift na bumukas sa ceiling ng hospital. Tiningnan niya ang watch at nakita na ang contamination index ay 10,290, na totally shocking sa kanya. Biglang may babae na lumabas sa portal, hawak ang isang massive at gorgeous na scythe. Nakatayo ang hero, stunned, hindi alam ang gagawin. Isa lang ang strike ng creature, pumikit si Kado, hindi alam kung ano ang paparating. Red juice nagkalat sa lahat ng paligid, pagkatapos ng ilang minuto, bumuksan niya ang isang mata at na-realize na lahat ng hosts ay dead na. Lumingon si Siki para siguraduhing wala nang naiwan. Biglang may boses na nagsabi na hindi niya care ang human world, pero cool naman ang encounter. Ngumiti ang girl at sabi sa Yang kung papayag ang mamatay siya. Lumutang siya sa ibabaw ng side handle, mukhang ominous. Wounded, hindi makapagsalita ang proa, habang excited, sinasabi ng babae na gusto niya siyang maging bagong body, habang lumalapit ang proa, infected, at beast. Tinatawag siya ng girl, winala ang daliri, medyo nag-aalangan pa, kaya nanatili sa ground. Paglingon niya, nakikita ng protagonist na sinisira ng isang lumalabas mula sa ground ang infected. Sabi ng stranger,
May mahina lang na sinusubukang kunin ang snack niya, refer sa beasts at infected na pinadala niya sa Doom. Gumawa ulit siya ng gesture gamit ang kamay, kinokontrol ang spears na sumisiksik sa victims. Pinanood ng protagonist mula sa ground ang lahat, sa isa pang gesture, tapos na ang babae, iniwan ng infected na parang 2 colanders sa pool ng strawberry juice. Nakatayo lang si C, clueless, habang ipinapakita ng girl ang power niya at nagbabangga. Sabi niya, hindi ito tamang spot para mag-chat, kaya gagamitin niya ang power para i-snag ang boy, na biglang lumutang habang tinitingnan siya ng creature. Tinitigan niya siya, totally speechless, biglang nilik ng girl ang injured face niya, na parang suggest na hanap sila ng private spot para ma-infect siya. Astonished, sinusubukan ng protagonist ay process iyon. Biglang nasa ibabaw na sila ng building, hindi na sa hospital. Kinakabahan, tiningnan niya ang sugat niya at na-realize na totally healed na siya. Lumitaw ang stranger sa harap niya, sabi complete na ang infection, creepy vibe, at ipinakilala ang sarili bilang Moratia, pwede lang siyang tawagin na aunt. Desperate, sumigaw siya, tanong kung mamamatay ba siya dahil sa infection. Sabi ng girl na chill lang, at hindi niya papayag ang mamatay ang isang tasty meal easily. Tinanong ni Keido kung siya ay carrier, at siya naman ay nagtanong kung yun ba tawag ng humans sa kanila. Kinu-question niya kung okay siya dahil na-infect siya ng lame carriers. Naalala ng Proto na sobrang hurt niya noon, pinaliwanag ng girl na superior being siya at kinokontrol ang virus sa loob niya. Lumaki ang mata ni Staya sa gulat, shocked. Tinanong niya kung possible ba iyon at humihingi sa babae na tulungan siya sa sister niya na na-infect 5 years ago at simula noon ay stuck sa hospital. Tinanong ng girl ang pangalan ng proa at agad niyang ipinakilala ang sarili. Sabi ni aunt, hindi niya pwedeng ibigay ang gusto niya. Ipinaliwanag na kumalat na ang roots niya sa katawan niya at ngayon ay isa na sila. Sinabi ni Siki na gusto niyang palitan ng lugar ni Mayo, pero sabi ni aunt, hindi niya gagawin iyon. Gusto niya lang mag-vibe sa kanya at magiging toast siya kung aalis siya. Shook na shook ang Proto sa narinig, tinanong niya kung ano ang gusto ng girl sa kanya. Sagot ng babae, gusto niya siyang gawing snack, pero para hindi siya off-in, dahan-dahan lang siya dahil hindi siya kumakain ng marami tulad ng ibang carriers at hindi gagambala sa routine niya. Sa huli, sinabi ni Ann kay Keido na huwag masyadong mag-stress dahil nakakaapekto sa flavor, kaya natapos sa conclusion ni Keido na basically walking buffet siya. Samantala, sumisigaw si God sa telepono tungkol sa kung gaano siya kabaliw na ma-demote. Sa dulo ng hospital corridor, may 3 boys mula sa team niya na nakikinig, galit din, at nag-comment kung paano pinayagan nilang 30 tao ang mamatay habang may carrier na naglalakad, tanong kung paano nagawa ng loader. Biglang pumasok ang captain, super galit, tanong kung nakontak ni Siki. Sabi ng isa sa boys, sinabi niyang chill muna at mag-regroup. Napabulalas ang blonde na duda siyang lalabas at sabi na dahil sa kanya, nag-flood ang loaders kaya siya ang may sisi. Freaked out ang isa pang boy, hindi makasabay, samantala, sinampal ng manang pro tungkol sa ranking at sinabi na ayaw na niya siyang makita muli. Biglang lumingon siya at nakita si Kaido's sister sa corridor, iniisip ang boy bilang brat at patuloy siyang pinapanood. Biglang nag-twist ang mukha niya sa cruel grin, sa kabilang bahagi ng hospital. Float down si protagonist kasama si Moratia, tinanong niya kung saan siya papunta. Sabi niya may questions siya pero kailangan makita si Mio. Nagpakita ng disgust ang babae at tanong kung anong deal niya. Huminto sa track ang protagonist at sabi na matay ang parents niya dahil sa carriers at ngayon inaasahan niyang chill siya sa isa. Sabi ni Ta na hindi niya kasalanan at mali ang target ng galit niya. Sabi ng hero na same type siya, pero sabi ni Tia, major chance ito para sa kanya at tinanong kung naaalala niya ang attack na pinagdaanan niya. Tumango ang protagonist, ibinigay ng babae ang bombshell na pinapalakas ng virus ang physical abilities ng sobra, pero may catch, tuloy-tuloy ang attack hanggang totally wrecked. Naiisip ng protagonist na messed up yun, pero lumapit ang girl at bumulong na special siya dahil mananatiling siya mismo habang nagkakaroon ng insane strength. Tinuturo rin niya na marami pa siyang hindi alam. Biglang nag-transform ang bata at freaked out siya, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari nang biglang naging kuko ng halimaw ang braso niya, puro wolf vibes, at sumigaw siya habang winrek ang pader at lumabas ang aura niya sa paligid. Sabi ni Tia, mas malakas ang kapangyarihan kapag mas matibay ang bond. At ito ang kapangyarihan na hinihintay niya para kayanan niyang talunin ang carriers. Wide-eyed si Sik at tinanong kung totoo ba ito, tiningnan siya ng babae at muling nag-flare ang aura niya sa braso.
Napansin ni Kaider na may paparating, dalawang lalaki ang lumapit sa protagonist at isa sa kanila sabi na na-track na nila siya. Shock siya at tanong kung ano ginagawa nila doon, ngumiti ang isa at sabi gusto lang niyang magpaalam habang itinago ni Kaido ang braso. Isa pa, suspecha, sabi pagkatapos ng gulo na ginawa niya. Hindi na siya pwedeng coveran, tinanong ng batang lalaki kung ibibigay ba sa kanya lahat ng sisi at sabi ng isa hindi ganyan ang usapan. Ginagamit lang nila ang useless burden tulad niya, nagngingit-ngit ang ngipin niya at sabi ng protagonist na hindi siya sisang-ayon. Seryoso, sabi niya dapat niyang tanungin ang kapatid niyang babae. Dumilim ang mata ni Tek at tanong kung ano ibig sabihin niya. Mock ang isa, sabi, God must have scared the girl at siguro umiiyak siya ngayon. Calmly lumakad ang protagonist pero hinarang siya ng isa sa lalaki. Sabi, hindi pa sila tapos mag-usap, fierce ang tono ni Kaido. Sabi move ka, sumagot ang bata at tanong kung sino siya. Pero binuno siya ni Kaido gamit ang transformed arm. Lumipad ang lalaki, nagkalat ang strawberry juice, bumangga sa pader at tuluyan ng knocked out. Shocked ang dalawa pang lalaki, sabi ng protagonist one more time lang. Lumayo ka sa daan niya, nag-lock eyes siya sa natitirang lalaki. Tinawag ng isa ang pangalan niya pero punch ang natanggap. Halos hindi makita ng kaibigan habang tinatamaan siya ni Kaido. May bruised face at kulang ng ngipin, ang huling isa sinubukang eye choke si Siki. Tinawag siyang punk, pero hinawakan ng transformed hand ng protagonist ang ulo niya. Napansin glowing red ang mga mata ng lalaki, massive slam. Tinambush siya sa ground at tumakas si Kaido, iniwan ang lalaki na messed up. Kinik-open ni Kaido ang pinto ng kwarto ng kapatid niya at na-realize na walang tao, maayos ang kama, biglang nag-buzz ang phone niya sa pocket. Habang hinuhugot iniisip niya nakakaiba na may tumatawag sa ganitong oras, pero si Ms. Uno pala, nagbabato ng salita tungkol sa captain at kapatid niya pero hindi maayos, sabi lang manatili siya sa labas, at sinabi pa niya si Mo ay nasa exit malapit sa second parking lot at kailangan nila ang pulis. Pagka-end ng tawag, nagbulong si Kaido tungkol sa sinabi ni Ms. Uno sa lugar, habang sa labas si Golden ay buhat-buhat si Mayo gamit ang isang kamay at pilit siyang pinipigilan ni Ms. Uno. Sinasabing alam ba niya ang ginagawa niya at nakidnapon na yon, pero sinigawan siya ng kapitan na manahimik habang itinapon siya palayo hanggang mawalan siya ng malay. Tuloy-tuloy ang paglakad ng blonde habang sinasabi na walang dapat makialam sa kanya at balik sa plano niya na isakay si Mayo sa kotse para dalhin sa HQ para mapilitan si Siki na sumunod at masisi ang bata sa nangyari. Pero biglang sumabog ang bintana ng isang kwarto at tumalon pababa si Kaido. Bumagsak sa tuktok ng kotse na may red eyes pa rin. Ikinagulat ni Golden habang hinawakan siya ng protagonist sa kwelyo at inihagis palayo na parang papel. Sabi ni Tia na grabe ang lakas niya at hindi nakakagulat dahil infected siya nito. Nakita ni Siki ang kapatid niya sa backseat na walang malay pati si Ms. Uno sa sahig. Bumalik si Golden na nagsasabing talunan siya at walang kwenta. Napansin ng bata ang kakaiba sa mukha nito at sabi ni Tia na infected siya at malapit ng maging pagkain. Nakita rin ni Kaido na parang kamatis ang kagat sa braso ng lalaki. Nagbanta si Golden na tatapusin niya si Kaido at umatake pero iniwasan ito ng protagonist paulit-ulit. Sumigaw ang bata kung seryoso ba siyang gusto talaga siyang patayin. At sabi ng dating kapitan na yun nga ang plano habang tinaas ang axe. Pero sinalo ni Kaido sa kamay ang ilalim nito at itinulak palayo gamit ang buong lakas. Sabay tanong kung may nagawa ba siyang grabe para idamay ang kapatid niya. Nanginginig ang panga niya habang tinatanong iyon at sagot ng blonde na wala siyang pakialam sa mga suman ng loob. Dumilim ang mata ni Siki habang tuloy ang pangasar ng lalaki na sabi niya ay stress relief lang ang guluhin ang kapatid at sana raw nakita niya ang mukha ni Mio nang ikwento niya ang trabaho ni Siki na araw-araw nasa bingit ng panganib pero hindi nagrereklamo dahil mahal niya ito kahit tinatawag niya itong walang kwentang pasanin na ubos sa gamot. Lalo pang hinigpitin ng protagonist ang hawak sa axe habang nagsalita pa si Golden tungkol sa kung ano-ano bago sinipa si Kaido ng buong lakas, tumilapon ang bata pero nakatayo pa rin, muling umatake ang blonde habang sigaw ng sigaw na mamatay na siya at tinaas ang axe, pero paglapit niya, nakita niyang kamakalawang at nagkakandadurog na ang sandata niya, literal na nabubulok sa kamay niya. Tinitigan ng lalaki ang nangyayari, hindi makapaniwala. Habang ang isang mata ni Seiki ay pula at tila hindi niya lubos maiintindihan ang kapangyarihang nararamdaman niya. Biglang tumingin ang dating kapitan na walang armas at walang options sa bata, na kumukupas ang kamao at naghahanda na umatake. Tumama ang suntok sa tiyan ng lalaki ng sobrang lakas na naglabas siya ng strawberry juice at sumigaw sa sakit, at dahil sa impact,
Nataboy si God pabalik pero patuloy pa rin siyang nanlalait sa proa hanggang sa ma-interrupt ng isa pang tama na nagtulak sa kanya palayo. Patuloy na nagbubuga ng spittle habang lumilipad sa hangin, sabi ni Tia mukhang masakit iyon. Pagkatapos bumangga sa kotse, tila nawalan ng malay ang blonde, lumapit si Seiki sa kotse kung saan ang kapatid niya habang ang lalaki ay ilang metro lang ang layo. Biglang gumising si Gonor na sumisigaw at galit, pinatingin ng protest sa gilid. At na-realize na nagtatransform ang kalaban sa isang wild na bagay, at sa isang kisap mata, naging napakalaking all-red na deformed beast ito. Sinubukang suntukin ng halimaw ang protagonist pero ipinagtanggol niya ang sarili gamit ang braso. Shocked si Seiki sa comeback ng creature na itinapon pabalik ngunit nakatayo pa rin. Muli nating nakikita ang kapatid ng bata sa loob ng kotse na delikado ngayon na nag-transform si God. Biglang lumitaw si Tia sa tabi ng proa at sabi na ngayon ang blonde ay feed. Tanong kung ano ang gagawin niya. Biglang napansin ng halimaw ang kotse. Itinaas ni Keo ang kamay mula sa malayo. Tinanggal ang salamin at itinapon sa lupa. Hinaplos ang buhok at sabi na saktan ni Dud si Mio. Tumalikod ang beast at tumingin sa kanya. Biglang sumabog ang pink mana mula sa braso ng protagonist at naging scythe. Ngumiti si Moritia habang nakikibagay sa eksena. Hinawakan ni Keido ang hawakan ng scythe at sabi na kung para protektahan ang kapatid niya. Huhulihin niya kahit sino, nakatayo gamit ang scythe. Hinarap ni Siki ang creature na may pulang mata na sumisigaw habang umatake. Lumitaw ang red-haired girl at sabi gusto niyang makita kung ano ang kaya ng prota. Sa isang kisap mata, napakalapit na ng halimaw sa bata. Tiningnan niya ito ng matapang, hindi natatakot, at hindi nag-atubili ang halimaw na swing ang kamao. Para ipagtanggol ang sarili, pinaikot ni Keido ang side ng mabilis. Nawalan ng kamay ang halimaw, lumitaw sa likod ng creature ang prota at ipinakita ang galing niya. Umingay muli ang red monster na si Angrel at umatake para sa round 2. Mabilis na umiwas ang bata at nagsimula ang epic exchange ng suntok. Muling lumitaw ang red-haired girl at sabi na ang feeds ay walang pakiramdam at tuloy-tuloy ang atake hanggang sa totally done. Sabi ni Seiki na kung ganun, tuloy-tuloy siyang tatama hanggang mangyari iyon habang tumatakbo. Naghatid siya ng isa pang epic attack na nagtulak sa massive beast pabalik, at ang nagpapalakas sa ating hero ay ang alaala niya noong winrek siya ng malaking blonde, mahigpit hawak ang scythe, nakatama siya ng killer blow. Sabi na marami ang ginawa ng lalaki para sa kanya. Sa wakas, nawasak na ang halimaw at hindi na makaatake dahil nagiging ground beef na ito. Lakad-lakad ang bata, proud sa sarili, sa ospital, nagising na si Mayo at harap-harapan niyang nakita ang kapatid niya na sobrang tuwang makita siyang gising. Tinanong niya kung kumusta siya dahil mukhang maayos na siya, at sabi ni Mayo ay okay lang. Sabi pa niya na ang nagpaiyak sa kanya ay yung batang nagligtas sa kanya. Tumango ang kapatid at sabi na si Mizuno ang nagbigay ng heads up. Curious, tinanong ni Mayo kung ang ibig niyang sabihin ay yung babae na may malaking dibdib, at nang kinumpirma ito, sabi niya dapat magpasalamat ang prota sa kanya mamaya. Biglang nagbago ang mukha ni Mayo mula chill hanggang freaked out nang maalala ang blonde, at nabanggit niya ang pangalan na Goto Ratsuki, at na-realize ni Seiki na infected ang lalaki ng bagong uri ng carrier kaya sobrang weird ang sinasabi niya. Nagulat si Mayo at sumigaw. Tinatanong kung ibig sabihin nito ay hindi siya delikado dahil sa kanya, na ikinagulat ng kapatid niya. Sa luha, sabi ni Mo na nasaktan lang siya dahil mahal niya siya. Sumalungat ang prota, sabi sa kapatid na huwag magbiro dahil may napakalakas na kuya siya, at na-shock si Mayo sa sinabi, sabay turing na iba siya, at sang-ayon ang prota. Sa labas ng ospital, may dalawang lalaki na nag-uusap, nakatingin sa labas ng bintana, sabi ni Keido na sa lahat ng gulo, magiging wild ang sitwasyon sandali, kaya umuwi na siya ng nakangiti, at sabi ni Mio, ayos yan, at pinakiusapan ng bata na alagaan ang sarili. Lumipat tayo sa bahay ng prota, halos bagong dating siya at may kasama na, tiningnan ng red-haired girl at sinabi kailangan muna nilang ayusin ang mga bagay, patungkol sa pagkatalo niya kay Goto Retsuki, pero na-interrupt ang isip niya ni Aunt San na nag-transform, ngumiti at sinabi na ang carriers ay cluster ng virus at kung high class, kayang baguhin ang hitsura, pero ang pinakamahalaga ay kung anong trip ni Keido. Nakita ang mukha ng prota, at sinabihan siyang magpatuloy, at tinanong niya kung pwede bang gamitin ang power niya solo dahil siya ang host ng red-haired girl. Sabi niya pwede dahil mas malakas ang feeds kaysa normal na tao at sa kanya, nadagdagan ng abilidad. Tinanong ni Keido kung pwede ba siyang lumaban sa aircraft carriers kahit walang special powers tulad ng ibang purifiers, at sabi ni Sans na ang virus sa loob niya na nagkokontrol ng infection ay pareho ang vibe,
masaya ang prota at naiintindihan. Sabi pa ng babae na mahina pa rin siya at hindi pa lubos ma-access ang power dahil maliit lang ang kagat niya, pero kapag lumalim ang bond nila, mas lalakas siya, pero kasabay nito, mas maikli rin ang buhay niya. Sabi ng PRA na malaking problema iyon, pero tiniyak ni Sans na hindi niya pipilitin si Kaido dahil gusto niyang manatili sa tabi niya ng matagal, na ikinahiya ni Siki at sinabi na kailangan nilang itago ito ng lihim dahil kung malalaman ng iba na kasama siya ng carrier, game over. Kaya kailangan ding iwasan ang high-class purifiers. Sabi ni Sans na hindi siya matatalo ng tao pero pumayag siya para lang ligtas si Kaido, na ikinatuwa niya. Pero tumayo ang babae at sinabi ni Kaido na baka gusto lang ng bata itago siya para sa sarili niya, desperado. Sabi ng prota na hindi ganoon, pero sabi ni Sans na mukhang nalilito siya, na wala na ang chance ng bata na makipagtalo. Samantala, may drone na tila nag-espya, biglang may malakas na bagsak at nalaman na sanhi nito ay isang napakalaking dinosaur. Takot ang isang sundalo sa armor at sinabi kailangan nilang humawak sa linya, pero sabi ng isa pa na hindi nila kayang humawak ng matagal, biglang lumitaw ang eroplano sa langit, at mula rito, may boses na nagbabala sa bata na malapit na sila sa airspace ng target at nagsimula ang countdown. Sa lupa, tuloy-tuloy ang atake ng dinosaur. Sumisigaw ang mga sundalo na baka masira ang linya habang tinatawag si Tano. Biglang may bumagsak mula sa langit, ang bata mula sa eroplano, at naghanda na maghatid ng malakas na tama sa pulang dinosaur, na nasense ng halimaw pero huli na, at nagpakawala ng malaking pagsabog ng blue lightning na ikinagulat ng lahat ng sundalo. Lumabas mula sa alikabok ang bayani at idineklara na nagdagdag siya ng bagong legend sa kanyang epic saga, at lumalabas na siya si Tino Yusi, First Class Purifier, 21 years old pa lamang. Nag-cheer ang lahat ng mandirigma sa pagkakaligtas, at ngumiti ang bata habang nakikipag-usap kung handa na ba siya sa susunod na misyon dahil may bagong transporter na lumitaw na nag-i-infect ng tao at nagpapasiklab ng sobrang karahasan, plus may natirang key witness. May sly smile si Ter at sabi seryoso ang sitwasyon para tawagin siya, na lalo lang nagpapaintriga. Kinabukasan, tiningnan ni Kaido ang bank account niya at napansin na 623 yen lang ang laman. Humiga sa sahig at sumigaw na broke siya at kailangan ng bagong give ASAP. Nakaupo, tinanong ni Senador kung bakit kailangan pa niya ng tulong ng association kung kaya niyang talunin ang bearer solo, at hinaplos ang ulo, ipinaliwanag ng bata na ang shards ang pangunahing cash flow ng association, at kung wala iyon, imposible ang trading ng purifiers o pagpapanatili ng peace, kaya hindi niya pwedeng i-hoard lahat. Sabi ng red-haired girl na sobrang komplikado talaga ang lahat. Tumayo ang protagonist at sinabi na ang shards, o puso ng isang bearer, ay kayang pigilan ng virus, parang gamot para sa mga infected at lifeline ni Mayo, kaya baka balang araw wala na siyang choice. Binanggit din niya na ngayon, hindi pa niya kayang bumili ng pagkain, na itinuturing na emergency. Habang pinaipick up ang phone, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Purifier Association tungkol sa paparating na skills assessment, kaya handa na siyang lumabas. Iniisip kung darating kaya si Mizuno at naisip na siguro gumagaling pa ang mga sugat niya. Biglang lumitaw si Sam at tinanong kung anong klaseng event ito. Ipinaliwanag ng protagonist na ito ay annual skills assessment ng district na nagsisimulate ng totoong laban, kaya ang ranking ay base sa achievements at assessment results. Sa Purifier ranking system, may 5 classes na nagdedesisyon sa mission rewards. Tinanong ni Sam kung ano ang ranking ni Kaido at sinabi niyang GTHC last, na ikinatanong ng babae kung sobrang hina niya ba na hindi maabot ang 5th class, ikinainis ng protagonist. Habang naglalakad si Siki, tawang-tawa ang ibang lalaki sa kanya dahil nasa 6th class siya at dumadalo sa assessment, at may nagbiro na marahil sinusubukan lang nila kung gaano kabilis siyang tumakas. Tinanong ni Sam kung dapat ba nilang tanggalin ang mga lalaki, pero sabi ni Kaido sobrang extreme iyon, kaya para hindi makakuha ng atensyon, maghihintay sila sa assessment. Sa racetrack, may nagbigay ng signal at tinawag ang next participants. Lumapit ang nakakainis na lalaki at sinabi kailangan niyang tumakbo kasama ang 6th class at tinanong bakit hindi ginagamit ni Siki ang body enhancement sa special immunity. Natawa siya nang maalala na wala siyang immunity at humingi ng sorry, na pinatawa rin ang mga kaibigan niya. Nagposisyon ang bully at sinabi ipapakita niya kung paano gawin, at ginamit ang pagkakataon para mangbash tungkol kay Mayo. Sinasabing talentless ang protagonist at may pamilya pang burden, at mas mabuting mamatay na si Mayo. Nanahimik si Kaido habang naghahanda ang lalaki, nang pumutok ang shot, agad na umalis si Seki, iniwan lahat sa alikabok dahil tinanggap niya ang tulong ni Sans kahit makakadraw ng atensyon.
Pagkuha ng speed, tumalon siya sa malaking ramp, habang nakatingin ang classmates, bibig bukas, hindi makasabay. Ngumiti ang blonde girl at sabi akala niya hihigpit siya. Galit ang protagonist at sabi nagbago ang plano, at ipaparamdam niya sa lahat ang alikabok niya, habang si Tao Yusei ay nanunood sa karera mula sa malayo. Habang tuloy-tuloy na tumatakbo at tumatalon ang protagonist sa mga tunnel sa pagitan ng mga puno, sumisigaw, isang lalaki ang nagutos na huminahon siya sa bahagi na ito dahil ito ang pinakamahirap na section na may supports na nakalagay 3 meters ang layo. Pinukos ni Kaido ang lahat ng lakas sa kanyang mga binti, pinapakita na kailangan niyang mag-slow down, at iniwan ng ibang competitors na gulat na gulat. Nakatawid siya sa kabilang side nang hindi nadadapa at tumawid sa finish line habang nagwawala ang crowd sa saya. May sumunod na competitor na sumigaw na nandaya si Kaido at peke ang weight vest niya. Pero ipinakita ng protagonist na totoong mabigat ang vest nang ihagis niya ito sa lalaki, na napagtanto nitong sobrang bigat pala. Pagkatapos, lumipat siya sa susunod na stage, iniisip na ang special immunity ang nagbibigay boost sa kanya, pero hindi siya masyadong nag-aalala. Buong lakas niyang hinampas ang hammer sa target, na pinapaputok ang score indicator at buong structure sa ere. Sa target shooting zone, kailangan nilang tamaan ng mga wooden figures. Sa isang tira, winasak niya ang figure na simbolo ng monster, nagulat ang ilan at nagalit ang iba. Hindi alintana, patuloy siyang naghahagis, ngunit aksidenteng tinamaan ang crucial pillar ng giant structure na nagsimulang bumagsak, sabay sigaw ng mga lalaki sa paligid habang nanatiling kalmado si Kaido. Pinuri ni Sam ang protagonist sa epic throws niya at tinawag siya ng ibang competitors na monster. Biglang napansin ng red-haired girl ang isang bagay sa langit, at napansin din ito ng protagonist, isang malaking flash at blue lightning, at mula sa wala, isang giant sword ang bumagsak at nahuli lang niya. Nakatayo sa sariling espada, tinanong siya ni Tino kung paano siya nakareact ng mabilis. Gulat ang protagonist nang makaharap niya ang isang first-class purifier, at nagwawala ang mga nanonood sa pagdating ng hero. Tinawag ni Tino ang pangalan niya, ipinakita na kilala siya at sabi niya na nakatch ang interes niya sa bata, at dahil nasa special stage sila, gusto niyang makipaglaban doon mismo. Tumalon ang hero mula sa espada at tumapak sa lupa, kinuha ang weapon mula sa kamay ni Siki at tinanong kung kilala niya siya. Nai-shock ang protagonist, alam niyang fan siya ng purifier at may merch pa. Nalaman niyang 7 lang sa bawat 10,000 ang purifiers at first class ang kakayahan ni Tino, na kayang level-an ang bundok sa isang suntok, hawak ang record sa highest subjugation, at paborito ng mga gods. Nahihiya si Kaido sa lahat ng narinig niya mula sa purifier mismo. Sabi ng hero dapat siya magpahalaga, pero tumanggi ang protagonist, sabi imposible makipaglaban sa first class purifier. Hindi natatakot, hinugot ng batang may asul na buhok ang maliit na espada mula sa malaking espada niya, sinasabing hindi niya seryosohin ang isang 6th class na kalaban. Namangha si Kaido at naiwan na walang masabi habang nagtatanong si Sam kung ano ang gagawin ni Tino. Sabi ni Seiki na boring ito at parang patas lang, pero nang tumingin siya sa unahan, ramdam niya ang napakalakas na presyon at nagsimulang pag-isipan muli ang sinabi niya. May madilim na ngiti, tinanong ng hero kung tatayo lang ba ang bata na walang armas. Nagpanik si Kaido at kinuha ang espada, sabay sabi na handa na siya. Naglabas ng kidlat si Tino at inihayag na oras na para magsimula, sabay sumugod ng buong lakas. Napigilan ni Kaido ang isang atake habang ang ibang competitors ay tumakas sa takot. Tumakbo rin ang protagonist, pero inis na sinabi ng hero na hindi siya naglalaro ng tag, at sinugod ulit siya sa bilis ng kidlat. Naputol ang espada ni Kaido kaya mabilis siyang kumuha ng isa pa, at nagtagumpay sa pagpapalit habang determinado ang mukha. Ngumiti si Tino at sabi na may magagandang mata at reflexes ang bata, pero hindi siya pwedeng tumakas ng ganito. Hindi ito nakakatuwa, sinubukan ni Kaido labanan ng walang katapusang suntok, tanong kung ano ang punto ng laban, habang sumigaw ang hero na interesado lang siya. Naiwan si Kaido na naguguluhan at sinubukan magsalita, pero sinabing wala nang silbi ang salita at kapag nag-cross sword sila, mahuhuli siya. Hindi maintindihan, swings ni Kaido ang espada pero pinigilan lang ito ni Tino gamit ang dalawang daliri. Sinabi ng hero na masyado pang magaan ang atake ni Kaido kaya dapat mas lalo siyang magsikap. Natapon si Kaido pabalik parang balahibo pero nanatiling nakatayo. Napag-isip-isip niya na ibang level talaga si Tino kumpara sa beast mode ni God. Hinugot niya ang malaking light panel na nahulog at inihagis kay Tino, at tila tumama sa dibdib nito, pero hawak lang niya ito ng isang kamay,
Totally shocked si Kaido. Ganito ang lakas ng first class, na-realize niya na mali siya sa iniisip niyang alam na niya ang kapangyarihan nito. Matapos iwalis ang damit, tinanong ni Tino kung gaano katagal balak itago ni Kaido ang kakayahan niya. Nagpapaloko, tanong ni Kaido kung ano ang ibig sabihin nito. Bigla, lumapit si Tino at sinabi na nakapatay siya ng fourth class na monster, imposible ito kung walang malakas na kapangyarihan. Determinado, sinipa siya ng Purifier sa likod, at bumagsak ng malakas sa lupa si Kaido. Binalaan siya ni Tino na kung hindi niya isisiwalat ang kanyang lihim, irereport siya sa association. Desperado, sabi ni Kaido na hindi niya pwedeng ibahagi lahat. Napanganga si Tino at tinanong kung bakit gusto niyang maging Purifier. Nasaktan, ipinaliwanag ng bata na ginagawa niya ito para mailigtas ang kapatid niyang infected. Naiintindihan ni Tino na tungkol ito sa isang miasma stone, pero sinabing hindi sapat ang dahilan. Ipinilit ni Kaido na gagawin niya ang lahat para sa kapatid niya, kahit panganib ang buhay niya. Sandaling tahimik si Tino, tapos inihagis niya ang espada niya sa protagonist, at muntik lang maiwasan ni Kaido. Hinugot ang malaking espada ni Tino at sabi na medyo naiintindihan niya ang bata, pero may responsibilidad siya bilang first-class Purifier. Naguguluhan si Kaido sa ginagawa ni Tino, pero ramdam ni Sans ang panganib at sinabing umatras. Tumalon pabalik si Kaido habang nagliliyab ang napakalakas na kidlat na sumugod sa kanya, halos wala siyang makitang daan palabas, pero sa kabutihang palad, nakaligtas siya. Nang makalapag, bulong niya na sobra ang lakas ni Tino. Habang sinusuri, sabi ni Tino na alam niyang may tinatago si Kaido at gagawin niya ang lahat para malaman ito, kahit si Kaido ay mukhang madaling masira. Sa isa pang atake, nagliparan ng mga bato, at sinabi ni Tino na kailangan niyang alisin ang delikadong tao tulad ni Kaido. Halos matamaan ang bata, pero biglang sumabog ang malaking pulang apoy, nagulat si Tino at nagsimulang mag-beep ang kanyang relo. Pagkatapos ng shock, alam niya na ipapakita ni Kaido ang totoong lakas niya, hawak ang napakalaking side at nagliliyab ang braso. Flashback sa nakaraan, pinapanood ni Tino at ng isang opisyal ang epic na pag-takedown ni Kaido kay God. Tinanong ni Tino kung sino ang nakakita, sagot ng opisyal, siya lang. Kaya nagpa siya si Tino na hulihin ang bata, nang inag ang opisyal at pumayag na itago ang lahat. Ngayon, nakatitig si Tino sa mga mata ni Kaido sa screen at sabi, totally iba ang kapangyarihan ni Siki, at hindi niya maintindihan kung paano posible ito, pati na ang nararamdamang polusyon sa kanya. Puno sila ng pulang usok at walang sagot sa gusto niyang malaman. Nagdesisyon si Tino na itapon si Kaido pabalik, tapos diretso na sa punto, tinanong kung siya ay transporter. Sabi ni Kaido, hindi, tinanong niya kung may koneksyon siya sa operator, pero nanahimik si Kaido. Habang naghahanda muli si Tino, sabi niya ituturing na yes iyon, at pinatakbo ang jet ng espada niya, sumugod ng buong lakas kay Kaido, na tumayo at nag-swing pabalik, pinipilit si Tino na umatras para iwasan ang side. Nag-aalala si Kaido dahil ang bilis ni Tino ay parang lampas pa sa kayang abutin ng sinuman na may daga. Sa layo, pinapanood ng ibang kalahok ang kaguluhan, nagtataka sa dami ng pagsabog na nakikita nila. Nakatuon ang atake ni Kaido, at sabi ng nasisiyahang Tino, mahusay siya sa laban, pero sayang ang napakalakas na kapangyarihan. Pawis na pawis si Kaido, iniisip kung tatakbo na lang, pero wala siyang alam kung saan pupunta. Lumapit si Tino at sabi kung iniisip niyang tumakas, mas mabuti nang sumuko at huwag nang mangarap na makaiwas sa kanya. Tumama ito sa damdamin ni Kaido, lalong nagulat at sumigaw, inuulit na hindi siya kaaway. Tinanong ni Tino kung kasama ba niya ang association at bakit hindi niya sinabi noon. Tumingin sa sariling kamay si Kaido, iniisip na kung malalaman ng iba, magagamit niya ang kapangyarihan ng bearer, pero kung mangyari iyon, buhay ng kapatid niya ang nakataya. Sa luha, nangako siyang hindi makikialam sa association. Naunawaan ni Tino, pero sumugod ulit ng buong lakas. Natataranta si Kaido sa bilis ni Tino, na nagtulak sa kanya sa lupa. Sabi ni Tino, kilala niya ang mga tao tulad niya, at nagbigay ng paliwanag, kapag lumalampas ang tao sa limitasyon para protektahan ang mahalaga, mapagkakatiwalaan sila. Naguguluhan si Kaido sa ibig sabihin nito, itinaas ni Tino ang espada at sabi, ang susunod niyang galaw ay tiyak na tatamaan si Kaido, at kung gusto niyang may kinabukasan si Mio, kailangan niyang labanan ng buong lakas. Tumayo lang si Kaido habang sabi ni Sans, nakaka-interes. Kahit walang pakpak si Tino, nakakalipad gamit ang sarili niyang sandata.
Kumilos si Keido, kinuha ang atensyon ng kalaban at ibinigay ang pahintulot na matagal na nitong hinihintay. Excited, tanong ng pulang buhok na babae kung alam niya talaga ang ibig sabihin nito. Tinanong ni Keido kung totoo na makapaikli ito ng buhay, at sagot niya, mas mabuti nang mamatay kaysa pabayaan si Mio. Ngumiti si Sans at sabi, naiintindihan niya, kaya't pabor sa host wish. Matapos magatsa, pilit na tinitiis ni Keido ang sakit. Habang naghahanda si Tino para sa malakas na atake, biglang tumaas ang pollution level. Tumingin si Sans at sabi, nakakatuwa, patuloy na bumaba si Tino, handang ilabas ang Holy Justice Shining Meteor Attack. Nag-transform ang katawan ni Keido, tumaas ng husto ang pollution index. Napapaligiran ng nakakasilaw na liwanag, lumalapit ang bida, at lumaki ng triple ang side ni Keido. Sumigaw silang dalawa bago magbanggaan, at boom, naganap ang malakas na pagsabog habang hindi tumitingin sa isa't isa. Pilit ni Keido na panatilihing matatag ang mga paa. Habang nakapikit ang hero, sabi niya, sayang naman. Pero hindi bitin ni Keido ang side niya hanggang sa mabasag ito at matapan, lumabas mula sa usok. Buong lakas, nakatayo si Tino, walang gasgas, samantalang si Keido ay halatang sobrang sakit. Hawak ang natitirang piraso ng malaking side, determinado siyang tapusin ito, itinataas ng hero ang kanyang napakalaking espada. Pero sinamantala ni Keido ang pagkakataon at umatake, pinilit si Tino na i-activate ang kanyang shield para depensahan ang sarili, pero sobrang lakas ng palo ni Keido kaya nabasag ang shield ng hero. Hindi bumitaw sa espada, sabi ni Tino, sapat na iyon, na ikinagulo ni Keido. Sa kanyang libreng kamay, binigyan ng hero ng matinding suntok si Keido, na sumigaw sa sakit. Habang nauubos ang kapangyarihan ni Sans sa katawan ni Keido, hawak siya ni Hino at sabi, dapat ipagmalaki ni Siki ang sarili niya dahil siya'y tunay na mapagkakatiwalaan. Pagkatapos, nagising si Keido mula sa pagkakahiga at napansin ang hero na nakaupo sa bench, nakangiti. Sabi ni Tino, hindi dapat magpanik si Keido dahil kung gusto niya ng iwan, matagal na niya itong ginawa. At pati si Keido ay natakot pero naniniwala sa sinabi niya. Sinabi ng hero na hindi dapat tumakbo si Keido dahil nasa helicopter sila papuntang Tokyo, sa headquarters ng Special Purifiers Association. Saka ba? Tanong ni Keido kung pupuntahin ba siya sa HQ o papatayin, pero sinagot ni Tino na hindi, at ipinaliwanag na siya mismo ang sinenyasan ng association. Tinanong ni Tino kung alam ba ni Keido na nagkamali siya sa test, at ipinaliwanag ni Keido na ginawa lang niya iyon dahil sa kanya. Lumipat ang usapan sa hospital incident, at sinabi ni Tino na pwede siyang magkwento, pero hindi sa HQ. Nag-aalala si Keido, pero naiintindihan niya, sabi ni Tino na ang babaeng nakunan sa camera ay host, at mula doon nanggaling ang kapangyarihan ni Keido bilang kanyang host. Aminado si Keido na medyo clueless siya, sumulpot si Sam at sinabi na ayaw ng host na malaman ng hero ang tungkol sa kanya. Tanong ni Tino kung pwede bang ipakita ang host, pero sagot ng red-haired girl, hindi, kasi baka hindi sila mag-vibe. Tumango si Keido, sinasang-ayunan ng punto, at sabi na kahit gwapo ang hero, nahihiya si Sans. Tinanong ng host kung sira ang translator gig, at sagot ni Tino, walang magagawa. Nag-aalala si Keido sa pagpunta sa HQ, pero sabi ng hero, relax lang, may planong naka-lock and loaded. Kalaunan, dumating sila sa gusali ng association, lumabas sa elevator si Yusi at pinaalalahanan si Keido na huwag ipakita sa iba ang pagkakaroon ng transporter, lalo na ang kakaibang pagka-obsessed nito sa kanya. Pumasok sila sa isang silid at kumatok muna ang hero bago pumasok. Pagkakuha ng permiso, binuksan niya ang pinto at ipinakilala ang sarili. Sabi niya, may bagong transporter sa lungsod mula sa Kago, at narito siya para i-drop ang investigation report. Tumingin ang lahat sa mesa kay Keido, at agad niyang napansin na harap niya mismo ang presidente ng Purifiers Association, si Kuzuki, at naisip niyang mas matapang ito tingnan ng personal kaysa sa TV. May mukha na parabang nakatikim ng lemon, pinasalamatan ng lalaki ang hero sa trabaho niya at sinabi na dapat ding tingnan ng lahat ang report. Sinabi ni Tino na kinonfront niya ang bagong host sa site at sinusuportahan siya ng 6th class purifier na si Saichi. Super kinakabahan, ipinakilala ni Keido ang sarili, halatang sumisigaw, ikinagagalak ko pong makilala kayong lahat. Tinanong ni Kuzuki ang ibig sabihin ng 6th class, habang ang iba naman ay nagtatanong kung siya ang kumuha ng special exam. Ipinaliwanag ni Keido na isa sa mga katangian ng bagong carrier ay nagpapakalat ng secondary infection sa mga inaatake nila,
at ipinakita niya ito gamit ang natutunan kay Tia tungkol sa convergence situation. Nangyari ang explosion dahil sa medical oxygen tank na sumabog. Nagulat ang mga nakasuot na lalaki at sabi nila, kung totoo ito, malaki ang banta. May isa pang nagsabi na mas malala pa ito dahil kayang ikalat ng infected sa iba. Nakatawid ang mga kamay, sinabi ni Kuzuki na kailangan niyang makita ang resulta, pero gusto muna niyang malaman kung sinasabi ni Tino na inakit ni Keido ang ibang hosts at naibaba lahat ng sabay, dahil kung ganoon, ang credit ay sa kanya. Sinubukan ni Keido na kalmayan ang sitwasyon at sundin ang plano, sinasabi na talagang natalo siya ng transporter. Tinanong ng dalawang lalaki kung infected o immune siya. Sinabi ni Keido na hindi niya inakala na immune siya. Sabi ni Tino, dapat tingnan ng lahat ang skill measurement test noong araw na iyon para makita ang data mismo. Namangha ang ilan, isa pa ang nagsabi na record ito. Tahimik ang presidente habang sinusuri ang graphs, sabi ng hero, kung huhulaan niya, epekto ito ng pakikontak sa bagong strain ng virus D, na hindi masyadong iba sa special immunity ability, at least sa kanya. Ngumiti siya, sabi ng isa sa mga miyembro, kung totoo ito, magbubukas ito ng bagong oportunidad para sa sangkatauhan, na ikinatuwa ng lahat. Iniisip ni Keido na lahat ay nangyari eksakto tulad ng sinabi ni Tano. Bumalik tayo sa helicopter scene kung saan sinabi ng hero na kung gusto niyang mandaya, kailangan niyang haluin ang katotohanan sa kasinungalingan, kasi sayang naman kung patayin siya agad. Pagkatapos ng ilang paliwanag, tinanong ng pro kung bakit gusto siyang tulungan ng Purifier kung mas madali namang magsumbong sa association. Tumayo ang hero at sinabi na huwag niyang maliin ang intensyon, at idineklara na hindi siya kaalyado ng association kundi ng hustisya, kaya siya mismo ang magdedesisyon kung ano ang tama. Naisip ni Keido si Mayo habang nakaupo muli si Tino at sinabing ginagawa niya ito dahil tama ang gawin, at handa siyang tulungan ng batang lalaki hanggat hindi siya lalabag sa linya, kahit na sobrang gulat si Keido. Ibaba lang ng ulo ni Keido bilang pasasalamat, pero sinabi ng hero na masyado pang maaga para dyan, hindi alam ng batang lalaki na tinatago niya lang ang kanyang luha. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ng hero na lumakas na ang skills ni Siki, at kahanga-hanga ito dahil ang kanyang bond sa bearer ay ginagawa siyang espesyal. Panahon na para suriin ang sitwasyon nang biglang sumulpot si Nagato, isang top-tier Purifier, na nagsabing lahat ay ignorante sa mas malaking problema, na lalo pang nagpapanak kay Keido. Sa powers niya, tinanong niya kung pagtitiwalaan lang ba nila ang kwento at pinaalala na marami ang nasasaktan, at iniisip na dapat patayin agad si Siki. Nagtalo si Tino na hindi nito maayos ang problema at biktima rin ang batang lalaki. Biglang sinabi ni Kuzuki na tama na, dahil hindi dapat mag-away ang first-class purifiers. Tumayo si Tino at nagmungkahi na sundan at bantayan si Keido para siguraduhin ang kaligtasan niya, at pumayag ang presidente. Namangha si Keido sa galing ni Tino sa paggamit ng argumento ni Nagato para kontrolin ang sitwasyon, pero sinabi ng Blonde Purifier na may problema dahil sobrang lapit ng hero kay Keido at baka maling desisyon sa emergency. Sinabi ni Kazuki na magtuon na lang sa punto, sinabi ni Nagato na siya ang magbabantay kay Keido. Pagkatapos ng magulo at tensyon sa meeting, humingi ng sorry si Tino kay Siki, sabi, hindi mo inaasahan yon. Sabi ni Keido na ayos lang at tinanong kung anong klaseng tao si Nagato. Sagot ng hero, sa isang pangungusap, siya ang tipong pupuksa sa lahat ng bearers, na mas lalo pang nagpapanak kay Keido habang sinusundan niya ang Purifier. Nagato says na ang responsibilidad niya ngayon ay Tokyo lang, at sa loob ng ilang araw gagawa sila ng plano na may kinalaman si Keido. Wala masyadong ginagawa, sabi ng pro na gets niya, habang iniisip na kailangan niyang makipag-usap kay Mayo-sun. Sa sorpresa niya, humingi ng pasensya ang Purifier sa pagiging bastos sa meeting at sinabi na wala rin siyang galit sa kanya. Ngumiti si Siki at sabi masaya siyang marinig yun, pero sabi ng babae, nakakatawa lang at walang silbi ang maging kaibigan ng mga transporters, kaya ayaw niya maging kaibigan niya. Sabi ni S, ayos lang iyon dahil hindi rin siya interesado. Habang naglalakad, sabi ni Nagato na ang troops ay nagtipon na para sa meeting, at ito ang perfect na pagkakataon para makilala niya ang team. Nervous, iniisip ni Keido kung anong klaseng tao ang squad ng babae. Pagpasok sa room, humingi ng pasensya ang Purifier sa pagpapahintay sa lahat, na agad namang lumingon ang ibang purifiers. Tinanong ni Yaji, isang third-class Purifier, kung sino ang batang kasama ni Nagato. Mabilis, ipinakilala ng babae si Seiki at sinabi na makakasama nila siya sandali.
Nabigla si Nasem at nagtanong kung paano may mga tao pa sa ilalim ng 5th class. Samantala, sabi ni Sua na narinig niya ang tungkol sa batang hindi kayang gumamit ng special immunity, na pinagtatawanan, at tanong ni Hattori kung bakit may useless na tao sa team. Naiirita, sinabi ni Sans kay Kaido na oras na para pumatay, kaya sumagot ang Protoa ng mahinang, no, na lalo pang nagpahirap sa sitwasyon. Naging tahimik ang lahat hanggang sinabi ni Nagato na ideya iyon ni Alino, pero hiniling niyang bantayan ang bata. Lalo pang nagulat ang team, walang dagdag na detalye, sabi ng babae na sasama si Siki sa kanilang next mission, kaya dapat kilalanin siya ng lahat. Bigla, rumesbak ang team sa proa, binobomba siya ng milyon-milyong tanong, ilan pa'y sobrang personal, kaya freaked out siya. Sabi ng boy na wala siyang personal connection kay Nagato at hindi pa niya kilala ng husto. Biglang sabi ni Yaji na dahil lang sa sinabi niya iyon, nawalan na siya ng 10% ng buhay niya dahil dapat malaman ng lahat kung gaano kagaling, matalino, cool, at maganda si Captain Nagato. Ngumiti si Kaido, at sabi ni Natsum na naging purifier siya dahil kay Nagato na minsang nagligtas sa kanya. Sumali si Hattori at sabi, naiuwi na ng bata ang kwento ng milyong beses, at tumugon siya na mas mabuti ito kaysa tawaging maganda lang ang captain. Sumali si Suma sa usapan, sabi ang charm ni Nagato ay nasa utak niya. Habang tumatawa ang pink-haired girl, sabi niya na puro bobo lang silang lahat. Kinuha ang phone niya at sinabi ipapakita niya kay Kaido ang secret video ng captain kasama ang pusa, na nagpamelt sa lahat sa cuteness overload. Biglang may sumalpok sa phone ng malakas, tumusok sa wall malapit kay Proa. Lumabas na si Megado ang nagtapon ng espada, namatay sa hiya, at sinabi na nakumpiska na ang device. Mabilis, nagsimula ang lahat mag-sorry na parang nakabuhos lang sila ng soda sa bagong laro. Dumating si Toryomi, ang pangalawang purifier at vice captain, at sabi niya, kung ganito, may iwan ang lahat, tapos idineklara niya, panahon na para umalis. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad ang grupo sa kagubatan sa unahan. Sabi ni Nagato, ang antas ng polusyon sa lugar ay nasa 5,000, isang chill na numero, at ibinunyag din niya na may ibang team na ipinadala, pero ayos lang ang lahat. Sabi ni Suma, sobrang sneaky ng kanilang hinahabol dahil parang walang ibang operator sa paligid. Habang nag-iisip, sabi ni Hattori, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong pattern at may masamang kutob. Ginamit ni Siki ang pagkakataon para ipakilala ang sarili sa vice captain, na nagpakilala rin ng todo hype. Aminado ang Prota na hindi niya alam kung gaano siya makakatulong pero handa siyang matuto. Nagulat siya nang sabihin ng purifier na para lang sa sweldo siya nagtatrabaho kaya huwag umasa ng sobra, at idinagdag pa na aalisin niya ang sinumang makagambala. Nabigla si Kaido at nagtaka kung bakit kakaiba ang lahat dito. Tinanong ni Natsum kung paano nila gagawin ang subjugation kung hindi lalabas ang halimaw, pero hindi iyon ganoon ka-simple. Biglang lumabas sa mga puno ang isang horned beast na handang kainin siya. Sabi ni Suma, ayos na ang problema, at nagpasabog ng mga palaso na tumama sa braso ng halimaw, may strawberry juice na bumubuo sa bibig nito, kaya bumagsak ito sa lupa. Biglang lumabas ang isa pang halimaw sa likod ng grupo. Lumingon si Hattori at pinagtawanan ang pagtatangkang umatake ng halimaw habang patuloy na nagbabaril ang purifier na may salamin. Sabi ng blue-haired na lalaki na iyon ang kanyang prey, pero sinabi ni Suma na kahit nasugatan, ang mabilis na halimaw ay umatake sa mga purifier, na walang takot. Inamin ng green-haired na lalaki na mas matindi pala ang kalaban kaysa sa iniisip niya, at napatunayan ito nang hinawakan ng halimaw ang binti ng bata, kaya sumigaw siya sa takot. Nakita ito ni Yaji at sumigaw para babalaan ang kanyang kaibigan na paparating na ang isa pang halimaw na dudurog sa kanya. Tumingala ang bata pero tila huli na, at sumiklab ang kaguluhan sa loob ng ilang segundo. Biglang lumitaw si Kaido at sabi niya hihiram siya ng balikat ni Natsum. Habang kumukuha ng momentum, tumalon ang Prota sa ere at naghanda para suntukin ang horned creature. Ginamit lang ang kanyang mga kamao, at sumabog ang pulang liwanag sa impact, nagulat ang lahat. Napagtanto ng protagonist na nasa panganib siya dahil dalawang nilalang ang nakatingin sa kanya na may matatalim na ngipin. Umiiyak ang Hell Monkey, ngumiti si Sand, at mabilis na tinapos ng proa ang kanyang bahagi ng trabaho sa pamamagitan ng paghawak sa isang paa ng isa sa mga halimaw. Nagpa siya ang Prota na ihagis ang nilalang sa iba pang mga halimaw, na agad namang lumipad palayo ng tama ang tamaan. Nagulat sina Hattori at Suma, agad nilang sinamantala ang pagkakataon at umatake rin, kaya natapos ang lahat ng banta.
Ngumiti si Keido at sabi niya, talagang kahanga-hanga sila gaya ng inaasahan. Naiirita at naguguluhan, nagtaka si Natsom kung bakit ganito kalakas ang bata. Ganoon din si Suma na nagtataka kung paano posible iyon kung wala namang special immunity si Seiki. Iniisip din ni Yaji kung mas malakas pa kaya ang bata kaysa kay Captain Nagato. Habang si Hattori naman ay iniisip na maliit lang na daga ang kausap niya. Kaunti lang ang layo, sinabi ni Tori sa Captain na mahusay ang galaw ni Keido at idinagdag na ang halimaw ay tila hindi bagong modelo ng carrier, na nangangahulugang marami pa ang nagtatago sa paligid. Habang lumulutang, sinusubukan ng Prota intindihin ang nangyayari. Nang makita ang iba pang mga halimaw na nakapaligid sa team, lumitaw si San Saturday, sinabi na iyon ay dahil naroroon siya. Kahit na alam niyang luma na ang mga modelo ng carrier, may masamang kutob si Seiki sa sitwasyon. Tama ang hinala niya nang may nakatagong nakakatakot na nilalang sa ilalim ng lupa. Nananatili ang team sa posisyon, naghihintay sa pag-atake. Hindi nagatubili, nag-charge ang mga halimaw, pero isang hampas mula sa Prota ang tumama sa isa sa Horn Monkeys at itinulak ang nilalang palayo. Nagtaka si Natsom kung tunay nga bang isang 6th grader lang ang batang ito. Sabi ni Hattori, halata na nasa parehong antas ng kapangyarihan ni Nagato ang bata, baka mas malakas pa. Kahit na iyon ang iniisip niya, ilang minuto lang ang nakalipas, pinayuhan siya ni Yaji na tumahimik na sa halip na magsalita ng walang kwenta. Biglang may nakakuha ng atensyon ang babae, at nang tumingin siya pataas, napansin niyang may 5 halimaw ang babagsak sa kanya at sa kanyang kakampi. Pero swerte para sa kanila, may humadlang sa mga nilalang na tuluyang pinunit-punit. Matapos mailigtas halos lahat, sinabi ni Nagato na nasa teritoryo ng kaaway sila at kailangan maging alerto. Nagulat si Par nang maisip na hindi niya nakita ang babae na umatake. Naiipit, sinabi ng Blonde Purifier na tiyak na ang captain ang pinakamalakas. Makalipas ang ilang minuto, sinabi ni Hattori na naalis na nila ang 20 kalaban, pero sumalungat ang pink-haired girl, sinasabi na hindi tama ang bilang dahil nasa 5,000 ang contamination count, pero ang kalaban ay may 100 lamang na polusyon. Nagdesisyon si Keido na itanong sa aunt, sabi niya, tama ang Purifier at may malakas na bagay na nagtatago. Sa pagmasid mula sa dilim, nag-aalala ang Prota kung isa lang ba iyon. Naalala niya ang pinakamataas na naitalang contamination level na 1,800. Sabi ng red-haired girl na maaaring hindi nakatago ang tamang salita dahil pumutok ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Yaji. Ginamit ng Prota ang kanyang kapangyarihan at nailigtas ang Purifier sa huling sandali. Habang sinusubukan ng Prota alamin kung anong klaseng halimaw ang biglang sumulpot mula sa lupa, ngumiti si Sans at sabi niya na pinayuhan na niya sila at mula pa sa simula, alam na ni Keido ang mangyayari. Bigla, ang nilalang na mukhang kumakain na halaman ay hinawakan si Suma, na nagsimulang lunukin hanggang sa tuluyang magsara ang bibig ng halimaw. Nasa sabik, sabi ng batang redhead na epat iyon at baka isa ito sa mga nilalang na natutunaw ang biktima para sa mas masarap na lasa. Sumisigaw si Siki at sinasabing tigilan na ang pagtawa. Ang ibang miyembro ng team ay umatake sa kalaban, galit na nawala ang isa sa kanila. Gamit ang kanyang brass knuckles, nagsimula si Natsom magpalo habang si Hattori ay umatake gamit ang espada. Ang problema, tila wala sa kanila ang nagtatagumpay dahil may lumalabas na pulang gas mula sa halimaw na muling bamuka ang bibig para ipagpatuloy ang pagkain. Kahit ang pinakamatandang Purifier sa grupo ay nagulat. Nakita si Mato na pumapasok sa labanan, sinabi niyang bago ang ganitong uri ng kaaway at pinakiusapan siyang bumalik. Ngunit hindi siya nakinig at gamit ang kanyang espada, pinaikot at pinutol ang ilang bahagi ng napakalaking halaman. Habang nakabuka ang bibig, nagtanong si Keido kung paano hindi napawi ang pinsala. Sabi ni Sans, na sa katunayan napawi ito, ngunit napakatindi ng glow sa paligid ng sandata kaya hindi makahabol ang proseso ng pag-neutralize. Pinanood ng Vice Captain at Captain ang buhos ng alikabok hanggang sa nagdesisyon ang lalaki na umatake sa pangunahing katawan ng halimaw na nasa ilalim ng lupa. Gamit ang kanyang palakol, naghatid siya ng sobrang lakas na hampas na nagdulot ng malakas na sigaw na umalingawngaw sa kagubatan. Mula sa lupa, may lumilitaw na purple na ulap, at mula rito, sumilip ang mga pulang mata. Sinabi ni Siki na tama ang Purifier, habang ang nilalang ay gumagawa ng kakaibang tunog. Bigla, isang tentacle ng halaman ang umatake sa Prota na tumakas para iligtas ang sarili at si Yaji, na hawak pa rin niya. Determinado ang halimaw na subukan muli, pinipilit ang bata na bitawan ang Purifier at harapin ang nilalang.
Ginamit niya ang dalawang kamay para hilahin ang tentacle at subukang hatakin ang halimaw palabas ng lungga nito. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay ang plano ni Kaido at umusbong ang malaking ulap ng alikabok. Ngumiti pa rin si Tia at sabi na ito marahil ang unang beses na lumabas sa ibabaw ang nilalang, at sinunod niyang sabihin na nakaharap nila ngayon ng isang mid-level transporter. Bukas ang bibig ni Yaji at tiningnan ang level ng contamination, na lalo siyang nagulat nang makita ang numerong 3070 sa screen ng kanyang device sa pulso, sumisigaw. Tinanong ni Matsam kung paano may contamination level na lampas 3,000 ang bagay na iyon. Iniisip ni Kaido kung ano ang dapat gawin at kung matalinong gamitin ang kanyang kapangyarihan. Biglang sumigaw si Atori kay Nagato, pinaalala tungkol kay Suma. Hindi nagatubili, naghanda ang Purifier na umatake. Ipinaliwanag ni Sans na ang pinakamalaking kaibahan ng low-level at mid-level operators ay malinaw sa lakas, syempre. Tumalon si Nagato sa hangin at naghanda na umatake, ngunit nang lumapit siya, nagharap siya kay Suma na hindi maganda ang araw. Nakita ang kasamang nasa ganoong kalagayan, nag-freeze ang babae. Sabi ni Tia, bukod sa lakas, matalino rin ang mga mid-level operator. Nang hindi tumama ang atake ni Nagato, tinawag lang siya ni Tori na tanga, ngunit tumalon pa rin siya sa labanan para iligtas ang captain, na halos tamaan. Ang pinakaapektado ay ang vice captain na nabangga sa puno at nawalan ng malay. Nagulat si Nagato at ang grupo, pero biglang umatake muli ang halimaw sa Purifier. Sinubukan niyang depensahan ang sarili gamit ang espada. Naiiyak si Suma at humihingi ng tulong, na distraksyon sa blonde na babae. Galit na nagdesisyon si Hatiori na parusahan ang kalaban at niyugyog ang kanyang dalawang espada. Ginamit ng halimaw ang katawan ng nalunok na Purifier at umikot, kitang-kita kung sino ang umatake. Matinding tama ang natanggap ng batang blue-haired mula sa isang braso ng halimaw at nagkalat ang strawberry juice, na nagpanik kay Masum at Nagato. Tumakbo ang blonde na bata sa kaibigan at tinanong kung okay siya, ngunit may mga kakaibang tunog si Atoori na kinilabutan ng Purifier. Bigla, kinagat ng batang infected ang balikat ni Natsu, kumalat ang virus na parang viral trend. Tumalikod si Hatiori at nag-target kay Yaji, na nakapikit at hindi makapaniwala. Sumigaw si Kaido na huwag lumapit ang babae, ngunit tinamaan siya ng tentacle ng halimaw at malubhang nasugatan. Patuloy na depensahan ni Nagato ang sarili, habang si Suma, takot na takot, ay humihingi ng tulong. Bigla, lumitaw ang infected na miyembro ng team sa likod niya, at na-realize niyang mga halimaw na ang dati niyang kaibigan. Nasira ang puso ni Nagato at natigilan siya. Pumikit ang Purifier at sinubukang pigilan ang luha. Bigla, may malakas na pagbagsak at nakita niyang ligtas si Kaido at handang tumulong. Tumingin sa halimaw, sinabi ng protagonist na siya ang target kaya siya ang perpektong kalaban. Gamit ang kapangyarihan ni S, itinapon ng bata ang zombie team members, at tinanong kung makakagalaw pa si Nagato. Hindi sumagot, nanginginig na ipinakita ng Purifier na hindi niya kaya. Alam ni Siki na delikado ito kaya maingat siyang pinulot si Nagato. Tumakbo siya sa kinaroroonan ni Toriome at inilagay si Megado sa lupa, bumalik sa laban, at sinabi sa Purifier na alagaan ang sugat ng vice captain. Napansin ng babae ang kakaibang kilos ng bata, tumingin sa kanyang contamination device at naisip na siya ay nasa ilalim ng impluensya ng carrier. Tumakbo ng mabilis ang protagonist at nagtanong kung paano pa rin maayos ang Purifier kahit siya ay kinagat. Ngumiti si San Saturday, sabi niya na ang virus ng mahina ay walang problema. Papalapit ang 3 zombie kay Kaido, at si Natsu ang unang umatake, ngunit nagawa ng ating bida na iwasan ito ng propesyonal at agad na umatake pabalik. Hindi nag-aatubili, umatake rin ang 2 pang zombie, kaya ginamit niya ang kanyang side para itaboy sila. Tinanong ni Sans kung hindi ba magpapahinga si Siki sa mga bata, at naiinis, sagot niya na madaling sabihin iyon para sa kanya. Biglang lumabas muli ang mga carnivorous plant, kaya nagdesisyon ng ating bida na gamitin ang spin ng sight move at, hindi nawawala ang determined na tingin, pinaputok ang mga parte ng halaman saan-saan. Ngunit sa halip na maputol, bagong mga halaman ang tumutubo, kaya na-realize ni Kaido na kaya mag-regenerate ng halimaw, nakakainis talaga. Nang umatake muli, nakaiwas ang protagonist, na nakainis naman ang boss. Tumakbo at sabi ni Siki na nakakainis din ito para sa kanya, handa na siyang tapusin ang laban. Pinag-ikot ng halimaw ang mga tentacles nito para gawing drills at inihagis sa kanya, ngunit masyado siyang mabilis at nakaiwas ng walang sugat.
Mahigpit ang hawak sa side, ipinakita niya kung paano ito, at pinutol lahat ng tentacles ng halimaw. Galit ang halimaw dahil na-realize nitong hindi siya basta-basta mapapalayas, habang patuloy na lumalapit si Siki. Transformed na, hinawakan ni Siki ang mga tentacles at tumalon, nag-iiwan ng trail ng destruction. Sabi niya sanay na siya rito, na kinilabutan ng halimaw na ginagamit pa rin ang mukha ni Suma. Biglang tumama si Kaido sa katawan ng kalaban, na sumigaw sa sakit. Nakaramdam ng kakaiba si Siki at lumingon, ngunit huli na dahil umatake si Natsum mula sa likod, binigyan ng oras ang halimaw na makabawi. Walang choice, nakipagpalitan ng tama si Siki sa zombie boy hanggang sa tuluyang mapabagsak ito. Tumalon rin si Yaji at Atori, pinilit ang protagonist na gawin ng isang bagay na ayaw niya, ay mobilize ang mga purifiers ngunit hindi pumatay. Nagdesisyon siyang umalis at bitbitin ang mga bata. Hindi niya sila pinatay kundi kinarga lang. Ngumiti si Sun Saturday, sabi kahit wala siya sa kanyang katawan, mahusay pa rin siya, at kaya niyang maglagay ng maraming handcuffs ng sabay. Tinanong niya kung bakit kinukuha ni Siki ang mga bata kahit alam niyang hindi na pwedeng bumalik kapag naging feeder na ang isang tao. Galit na sagot ni Siki na naiintindihan niya. Chime in ni Aunt na hindi siya masyadong malinaw at darating din ang pinakamasama. Sumigaw ang bida na alam niya iyon. Yumuko si red-haired girl at sabi, tila hindi ganoon, at nakakalito ang damdaming pantao. Habang nakatutok sa misyon, umatake si Kaido sa target, na kahit sugatan, nakatayo pa rin ng matatag. Nakikita natin na sobrang buhay ng halimaw, may nakakakilabot ng ngiti sa mukha. Inihagis nito ulit ang mga tentacles, pero hindi sa ating bida. Sa halip, tina-target nito sina Hattori at Natsum, na parehong tinamaan ng malakas. Bigla namang nahila ng halimaw ang isa sa mga iyon, kaya naguluhan si Kaido at nagtaka kung bakit iniligtas nito ang mga feeders. Alam ni Aunt kung ano ang mangyayari at sabi niya na talagang paraan lang iyon para maghanda ng pagkain. Tumatawa ang halimaw habang sinisipsap ang lahat ng enerhiya mula sa mga nahuling purifiers. Nalilito, nagtatanong si Kaido kung anong sinasabi ng dalaga dahil kadalasan, kasama ng mga transporter ang feeders. Paliwanag ni Sans na hindi ganun, at dagdag pa niya na inaatake ng bearers ang mga tao para mapahina ang virus, pero dahil ang low-tier bearers ay bobo, diretso na lang sa pagkain, na walang saysay dahil sa virus ay dumarami lang sa loob ng living cells. Naiintindihan na ni Kaido at nagtanong kung ibig sabihin ba nito ang mga tulad ni na feeder o Mio na nahawa bago niya natapos ang proseso. Sabi ni Aunt na para sa transporter, ang mga ito ay parang pagkain na punong-puno ng virus at sobrang nutritious, lalo na ang mga feeders na umaatake sa ibang tao at gumagawa ng mas marami pang feeders, kaya dama-dami ang pagkain ng kusa. Naiinis, sinabihan ni Kaido ang dalaga na tigilan ang biro. Sabi ni Sans, paraan lang ito para pataasin ang produksyon ng pagkain, tulad ng ginagawa rin ng mga tao. Galit na sinabi ni Kaido na tumahimik na siya. Samantala, nakatambay si Nagato katabi ni Torami, umiiyak at broken-hearted habang tinitingnan si Siki, na wala talagang alam paano mag-react. Pero nagpa siya ang halimaw na umatake muli, nagpakita ng bagong tentacles dahil busog na ito. Masaya sa kanyang feast, naglabas ito ng nakakatakot na tawa. Determinado si Siki na ipagpatuloy ang laban, tumatakbo at naiwas sa lahat ng atake habang patuloy na nagpuputol at nagpapasabog, kahit na medyo pointless dahil sobrang bilis mag-regenerate ng halimaw. Nag-aalala, sinubukan niyang suriin ang sitwasyon. Napagtanto niyang hindi niya kakayanin lahat gamit lang ang sandata. Biglang lumitaw ang ulo ng halimaw mula sa lupa at muntik nang kainin si Kaido, kaya mabilis siyang umalangaw-ngaw. Natagpuan ng halimaw ito na nakakatawa at nagpadala ng isa pang alon ng tentacles para dakpin siya sa ere. Biglang sumabog ang isang malakas na eksena at nakita natin si Siki na hihina na, napapaligiran ng mga tentacles na naputol na ng kanyang dalawang malalaking espada mula nang bitawan niya ang scythe. Nagliliwanag ang kanyang mga mata ng pula at sinabi niya sa kalaban na hindi ito basta-basta makakain sa kanya. Ipinapakita niyang matapang siya kapag kailangan. Nabalot uli ng halimaw si Seki, na may seryosong tingin habang nararamdaman ang tentacles na papasara sa kanya. Sa tamang pagkakataon, itinaas ng protagonist ang kanyang dalawang espada, na ikinagulat ni Leon, ang halimaw sa ganitong lakas. Pero hindi sumusuko ang halimaw at nagsimula si Kaido na tumakbo at magpuputol ng tuloy-tuloy. Ipinapakita ni Kaido na hindi siya susuko para maprotektahan ang sarili at makarating sa kailangan niyang puntahan. Nilalagay ng halimaw na halaman ang dalawang tentacle sa harap nito,
pero pareho itong napuputol ni Kaido, at sinipa niya pa ang natira. Halos makarating na sa layunin ang Proto, pero biglang hinawakan ng halimaw ang kanyang mga espada, kaya napilitan siyang bitawan ang mga ito. Sa gulat ng halimaw, biglang bumalik sa kamay ng bata ang mga espada, at agad niyang pinagsabay na umatake gamit ang dalawa. Nagbabago ang mukha ni Suma habang sumisigaw ang halimaw, at umatras si Siki habang nagkalat ang mga piraso ng halaman. Lumapag siya sa lupa para tingnan ang pinsalang nagawa. Biglang lumitaw ang kakaibang mukha kung saan dati nakaharap ang Purifier, na ikinabagot ni Kaido dahil parang walang katapusan ang laban. Galit, napansin ng halimaw sina Yaji, Nagato, at Torami, at ngumiti ng nakakatakot bago itulak ang mga tentacles sa dalawa. Agad na naisip ni Kaido kung ano ang mangyayari at tumalon para tumayo sa harap nila, pero tinamaan siya sa likod ng malakas hanggang muntik mawalan ng balanse. Umatake ang halimaw sa pink-haired na babae, pero hinagis ni Kaido ang dalawang espada at pinutol ang isa sa mga tentacles, nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Biglang lumitaw muli ang isang bahagi ng halimaw mula sa lupa, at napilitang depensahan ni Kaido ang sarili gamit lamang ang mga kamay, hanggang sa matapilok siya sa malakas na impact. Habang muling lumalaki ang putol na tentacle, ipinapakita ng halimaw ang lakas nito parang naggiyam, at inirereklamo ni Kaido ang sobrang nakakainis na regeneration nito. Sinabi ni Tia na may sapat siyang enerhiya para sa huling atake, pero kailangan niyang bantayan ang babaeng halos walang silbi sa laban. Galit, pinatigil ni Kaido ang kanyang pet creature, at nagtaka kung paano gumagana ang halimaw, na sinagot ni Tia na puno ito ng miasma stones kaya madaling mag-regenerate. Hindi alam ni Kaido kung paano ito matatalo, pwede raw durugan lahat ng sabay o patuloy na hiwain hanggang maubos ang enerhiya nito, pero sabi ni Tia, sobra ito para sa kanya at mas mabuting iwan ang deadweight at tumakas. Hindi naman balak sumukol ni Kaido, kaya nagtaka ang red-haired na babae kung handa na ba siyang makipaglaban hanggang kamatayan, at sagot ng Proto, hindi ko balak mamatay. Sabi ni Tia na ganun talaga ang mangyayari kung ipagpapatuloy ni Kaido ang laban, tapos sumali si Siki at sinabing may ibang paraan, at nagtanong si Sans, pinag-uusapan mo ba na kainin ka ulit niya? Matapang na sagot ni Kaido, oo, iyon ang plano. Nag-aalala si Sans, pero determinado ang bata at sinabi niyang gagawin niya ang lahat para iligtas ang kapatid niya, kahit makipag-team sa isang transporter at talunin ang dating tao, kahit iwan ang kanyang crew. Sabi ni Tia, kahit na ayaw niya sa plano, gagawin niya kung ano ang gusto ni Kaido, at para mas masakit, dagdagan pa niya ng kaunting epekto. Nang kumagat si Tia, sumigaw si Kaido, frozen, habang sinusubukan ng halimaw na intindihin ang nangyayari. Habang nagbabago ang katawan ni Kaido, natakot ang carnivorous creature at ngumiti ang Tia, sabay utos sa bata na durugan ang mahina nitong kaaway. Lumabas ang mga sungay sa ulo ni Kaido at sa isang superhuman na talon, umatake siya sa target. Napansin ni Nagato si Tia habang patuloy na nagpapalakas at sumusugod si Kaido. Paglapit niya, pinakawalan niya ang sunod-sunod na suntok na nagdulot ng sakit at pangungulila sa halimaw. Biglang sumabog ang malaking alon ng alikabok at nang matapos, nakita ni Kaido na takot na at sinusubukang tumakas ang halimaw. Hinabol niya ito at mabilis na umatake sa ilalim ng lupa. Isa sa mga suntok niya ay tumama sa mahina nitong bahagi, kaya nawala ang ulo ng halimaw. Nakangiti si Tia, masaya na tapos na, habang sinusubukan ng halimaw mag-regenerate pero parang naubos na ang kakayahan nito. Sabi ng red-haired girl, wala na itong silbi, walang laban ng middle class sa superior class. Lumapit si Kaido sa nakulong na halimaw at kinuha ang miasma stones na magkakadugtong sa isang punto. Masaya si Tia at tinanong kung nararamdaman na ni Kaido ang mga bato. Ginamit muli ng halimaw ang mukha ni Suma para magpanggap na humingi ng tulong at patawad, pero pinaalala ni Tia na ginagaya lang nito ang tao at wala na ang Purifier. Napilitang kumagat ang loob ni Kaido, pinilit niyang kunin ang bato at biglang nawala ang halimaw. Hawak ang bato, nanginginig siya, halo ang galit at lungkot. Lumabas si Tia at tinanong kung napapansin niya na nagiging parang carrier na siya. Pinag-aralan ni Kaido ang light blue miasma stone sa kanyang kamay, pero biglang lumabo ang kanyang paningin, nawala ang balanse, at napadapa sa tuhod, habang nakatayo si Nagato sa harap niya, naaalala ang lahat ng nagawa niya, kahit na ngayon ay normal na siya ulit. Biglang sumigaw si Toriyama sa Purifier para gisingin siya sa iniisip niya, habang sinasabi ng Vice Captain na malapit nang makawala si Yaji at kailangan niya ng tulong para atali ang babae. Lumingon,
Tumalon ang captain, sabay sabing susuportahan niya ito. Biglang nagbago ang katawan ni Kaido, naging halimaw ang anyo, at umatake kay Nagato na nakatayo lang, litong-lito. Boom! Isang malakas na pagsabog na pula ang sumabog, dahil sa matinding suntok ni Kaido. Nakita ni Tia ang Purifier na nakatakas, sabay sabi, akala ko hawak ko na ito. Napansin niyang kakaiba ang boses ng bata, tanong niya kung sexy pa ba ito, at sumagot ang red-haired girl na pagod ang host kaya siya na ang nag-take over. Nangungulila, tinanong ni Nagato kung ibig sabihin ay carrier siya, at ngumiti si Kaido, yep, may problema ka ba dyan? Galit na galit si Miss Purifier, pero walang pakialam ang red-haired na nilalang, sabi niya hindi niya kayang i-ignore ang babae na punong-puno ng galit sa bearers. Nakaupo sa sanga, tinanong ng Purifier kung ano plano ni Tia dahil parasitiko siya sa katawan ni Kaido, ngunit sinagot ni Sans na coexistence lang ito dahil nakakatulong sa bata at nagbibigay kapangyarihan sa kanya. Habang nakakuha ng kaunting sustansya, nag-react si Heroine, imposible ito, pero sagot ng bear, wala akong pakialam sa iniisip mo. Handa na umatake si Tia, kahit hindi pa full power, at nagdulot ng pagsabog sa paligid. Sinubukan ni Magato mag-shield, parang biro ito, at inutusan ng vice captain na asikasuhin si Yaji. Biglang umingay ang pollution checker sa pulso ni Nagato, 5,844 ang lumabas, at sabi niya, hindi ko pwedeng i-ignore ito. Bumaba mula sa sanga at sinabi na tungkulin niya bilang Purifier, konting ginhawa dahil lumabas ang bearer, mas madali na itong puripikahin. Nagumpisa ang matinding palitan ng suntok, habang si Tia ay nakakapag-block kahit hindi full power. Nagising si Kaido, na-realize na spectator lang siya sa sariling katawan, at nagtaka kung sino ang kaaway ni Nagato. Nang malaman niyang laban siya, lumabas si Tia at sinabi, gumising ka na, pinapahiram ko lang ang katawan mo. Tinanong ni Kaido kung bakit, at ipinaliwanag ng babae na plano niyang patayin ang Purifier dahil hindi gagawin ng bata ang kailangan, kaya siya ang bahala. Hindi makagalaw si Siki, sumigaw na huminto ang bearer, pero ngiti lang ang natanggap niya. Sa labas, patuloy si Nagato sa suntukan, at sabi ni Tia, para sa taong umiiyak kanina, ang galing mong lumaban. Sumugod ang Purifier at sinabi, hindi ko kailangan ng papuri mula sa transporter. Sa isang kamay lang, pinigilan ng red-haired girl ang espada ng babae, tanong niya kung talaga bang iniisip nitong papuri iyon. Matapos mapigilan ng atake, nag-counterattack ang bearer, pero sobrang bilis ni Nagato kaya nakaiwas. Habang sinusubukan niyang sipa, nakaiwas din si Tia at nahuli ang espada ng Purifier, pero nakuha rin muli ni Nagato ang kanyang sandata sa ere at sinamantala ang pagkakataon para makapagbigay ng mga suntok na may dilaw na glow. Ngumisi si Tia, sabi niyang hindi pala magaling ang babae, at bumalik sa atake ng buong lakas. Nakakaiwas ang Purifier at tinamaan ang bearer mula sa likod, na nagdulot ng malaking pagsabog, pero laking gulat niya nang muli itong depensahan ang sarili. Natatawa si Tia, sabi niyang medyo pinahirap lang niya ang laban, na nag-iwan ng nagugulat na captain at vice captain. Ipinapakita ang galing, inangat ng red-haired girl si Nagato sa ere at sinabing mas malakas na atake ang paparating. Wala masyadong magawa, cruise ni Nagato ang mga braso sa harap bago tamaan ng sobrang lakas na suntok, na nagtulak sa kanya pabagsak at nakaluhod, ikinabahala si Tormo. May nahulog na kwintas mula sa leeg ni Nagato, at bumukas ito sa lupa, na nagpakita ng litrato niya bilang bata kasama ang ama niya sa likod. Pagtingin sa litrato, winasak nito ang puso ng Purifier, kagaya ng naramdaman ni Seki na naalala ang pagkabata at sinabi niyang gusto niyang maging tulad ng ama niya paglaki. Kahit reporter lang ang ama, proud siya sa sinabi ng anak. Bumabalik tayo sa araw na nagwasak ang halimaw sa party ng pamilya. Pinilit ng ama ni Kaido na iprotekta siya at si Mio, hawak ang kapatid, sumigaw si Seki sa ama, pero ngumiti lang ito at sabi, nakaasa ako sa iyo. Sumugod siya kasama ang halimaw mula sa mataas na daan, pero hindi nakaligtas, na nag-iwan kay Kaido sa matinding sakit ng puso. Bumalik tayo kay Nagato, na mukhang malungkot pa rin, biglang tinamaan ng braso ng bearer ang puno sa tabi niya at niyakap ang Purifier na parang larong tag. Sinubukan ni Kaido ang kontrol at sinabi kay Tia na huminto, ngumingisi ang bearer at nagpanggap na humanga. Sabi niyang nakaharang lang ang babae dahil tulad ng pagprotekta niya kay Mio, kaya rin niyang alisin ang anumang sagabal. Tumalon si Seki, sabi niyang iba si Nagato sa halimaw na hinarap niya dati, tumango ang bearer at naintindihan, iniisip niyang tao pa rin si Nagato.
Sabi ni Tia na nasa panig ng bearers na si Proto, pero iginiit ni Kaido na tao pa rin ito. Narinig iyon, naramdaman ni Kaido ang kakaibang pakiramdam sa ulo, at binalaan ang redhead na kung tatamaan niya ang Purifier, hindi na mapapatawad. Biglang pinakawalan ni Tia si Proto, at nahulog siya diretso sa mga bisig ni Nagato. Harap-harapan sa Purifier, sabi ng bearer na kahit alisin man ng babae si Kaido, hindi siya mawawala. Mas malakas siya kapag walang pinapairal na patakaran. At dahil nailigtas ni Seiki ang buhay ng lahat, gusto niyang maniwala na hindi sinisiraan ng tao ang kabutihan sa pamamagitan ng pagtataksil. Nakatingin si Tina kay Yaji, na nasa zombie mode pa rin, at agad niyang nilapitan ng babae, iniwan si Nagato. Nagulat ang Purifier nang ipaliwanag niyang nag-inject siya ng kaunting virus sa dalaga para manahimik ito ng ilang araw, at ngayong maayos na ang lahat, babalik na siya sa kanyang lugar. Naiwan si Nagato mag-isa, hawak pa rin si Seiki, at naalala ang kanyang team na tuluyang nasira. Biglang tumakbo si Toriyomi papunta sa babae, habang si Kaido ay natutulog sa kanyang balikat. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Kaido sa isang kama at nagtatanong kung nasaan siya. Kasama niya si Megado, na nagulat siya nang tanungin kung tuluyan na ba siyang nagising, at sinabi ng babae na nasa kanyang apartment sila. Bagaman medyo nagulat, sabi ni Kaido na naiintindihan niya, at tumingin sa harap, nakita ang vice captain at si Tino na nakatitig lamang sa kanya. Sinabi ng hero na natulog siya buong araw at tinanong kung kumusta ang pakiramdam niya. Sagot niya, maayos, at tinanong kung ano ang alam ng association. Sinabi ni Tino na huwag siyang mag-alala dahil tanging mga tao sa silid lamang ang nakakaalam ng kanyang sikreto. Humingi ng paumanhin si Toriyomi sa abala, pero buong gabi niyang nilinis ang gulo kaya pagod na siya, at dapat na silang magsimula sa interrogation. Ipinaliwanag ni Kaido na isang medium-level bearer ang babae, pero may iba pang mas malalakas gaya ni Tia. Tinanong ni Nagato kung bakit nakipagtulungan si Kaido sa isang nilalang, at pinaalalahanan siya ni Tino na mag-ingat sa pananalita. Lumapit siya sa proa at sinabi na nakipagtulungan si Kaido sa bearer na si Malaysia para iligtas ang kanyang kapatid, kaya hindi dapat ituring na traidor. Nag-init ang mukha ni Nagato at sabi niyang hindi iyon ang kanyang intensyon. Pinayuhan ni Toriyomi silang magpalamig at sinabi na oras na para ipakilala ni Seiki si Malaysia. Tinawag ng protagonist ang nilalang, na agad lumitaw at umupo sa tabi ng bata, na ikinabahala si Magato. Ngumiti, sabi niya sa Purifier na hindi na kailangang maging tensyonado, at nagkasundo silang huwag magtaglay ng sama ng loob. Sumang-ayon ang vice captain, at sinabi sa babae na ang deal ay kumilos ng walang karahasan. Wala nang ibang magagawa, humingi ng paumanhin ang captain. Nagpasalamat ang pinakamatanda sa grupo kay Tia dahil sa kanya, nailipat nila si Yaji. Nag-aalala, tinanong ni Kaido kung ano ang mangyayari sa dalaga, at ipinaliwanag ng vice captain na nasa quarantine siya sa medical center ng sangay ng Adaki. Opisyal, iniulat nila na namatay si Yaji habang ginagampanan ang tungkulin, dahil kung malalaman ang katotohanan, magiging subject siya ng pananaliksik, na sobra namang hindi kailangan dahil may iba pang paraan para makakuha ng sagot, tulad ng sa pamamagitan ni Malaysia. Sabi ng Purifier, wala siyang ideya kung paano gagalingin ang isang taong naging feeder, at kung patuloy na matamaan si Yaji ng virus niya, makokontrol siya pero mamamatay sa loob ng isang buwan. Sinabi ni Nagato na pwede rin iyon ang mangyari kay Kaido, pero tugon ng bearer, si Kaido ang kanyang host kaya kahit anong mangyari, pananatili niyang buhay. Ito ang dahilan kaya pinawisan ng captain, nagtanong si Tino kung pwede niyang malaman pa ang iba, partikular ang layunin ng transporter at ang tunay na gusto nito. Sabi ni Malaysia, halata naman ang dahilan, pero biglang nakaramdam siya ng masamang pakiramdam at namutla ang mga mata. Tinanong ni Seiki kung ano ang nangyayari, at sabi ni Tia, isang high-level bearer ang biglang dumating. Sa ibang lugar, may isang nilalang na nagtataka kung bakit wala pang update mula kay Malaysia. Drooling ito at sabi niyang gutom na gutom, nakita agad niya ang ilang tao sa kalye at iniisip kung ilan sa kanila ang maaari niyang kainin. Malalaman nila na haharapin ng mga bayani ang Crankite, isang class 4 na high-level bearer. Nagbabala si Seiki kasama ang red-haired girl sa grupo na may malaking transporter na dumating, na nag-iwan ng kaba sa iba. Tinanong ng pinakamatanda sa grupo kung bakit walang signal ang detector. Sabi ng babaeng may pulang mata, ang problema ay nasa 10 kilometro ang layo sa paligid ng Shibuya Station, at walang reaksyon dahil nakokontrol ang virus. Tinanong ni Seiki kung posible iyon, at pabiro niyang sagot, oo,
Ipinaliwanag ng babae na ang pollution factor sa bearers ay lumalabas kapag sila ay drooling at hindi makontrol ang gutom. Karaniwan, hindi hinahayaan ng main operators na umabot sa ganito, kaya binubuksan ang system. Sabi ng Blonde Bureau na may ulat tungkol sa tunnel mula sa ibang mundo sa Shibuya Station, at dahil ang team na responsable ay nag-check na, dapat ding pumunta ang grupo. Tinanong ng white-haired guy kung gaano kalala ang magiging epekto kung makalusot ang main transporter. Sagot ng red-haired girl, sa ilang araw lang, magiging pagkain na ang buong Japan, at dagdag pa niya, hindi ito mapipigilan. Tumayo ang lalaki at sinabi na dapat siya ay makakuha ng bonus at special allowance sa pagpunta sa lugar. Tumayo rin si Seiki, pero biglang sumakit ng husto ang kanyang ulo. Sabi ng batang babae, hindi nasa top shape si Seiki kaya dapat maghintay muna. Kahit nagprotesta ang lalaki, utos ito, wala nang magawa, pumayag si Seiki, at bago umalis, sinabi ng mas matandang lalaki na sobrang halaga niya kaya huwag munang sumabak sa aksyon hanggat hindi siya 100%. Samantala, sa isa pang bahagi ng lungsod, biglang bumagsak mula sa ibang mundo ang isang nilalang na may kulay purple at green na buhok, nakitang-kita ang pagkakalito habang nagtataka ang mga tao kung paano ito nakarating mula sa langit. Ginawa nito ang unang biktima ng hawakan ng lalaking may kapa ang balikat ng isang babae. Nakaramdam siya ng kakaiba ngunit hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Nainis ang kanyang boyfriend, pero sinabi ng babae na ayos lang. Lumapit ang isang reporter sa halimaw, nagtatanong kung may kasarian ito at sinabing kakaiba ang itsura nito, ngunit hindi sumagot ang nilalang at pinatungan ng bibig ng babae gamit ang daliri. Lalo pang naguluhan ng babae habang sinasabi ng kanyang assistant na subukan nilang makipag-usap sa iba. Nagpatuloy ang halimaw sa paglakad at hinawakan ang mukha ng isang lalaking nakasuot ng suit na nagdaraan. Nag-alala ang lalaki at tinanong kung ano ang nangyayari, pero walang tugon kaya nagpatuloy na lang at tumawag ng taxi. Pumasok sa kalye ang nilalang, kahit may green light, at tumigil, tiningnan ang paligid, at nagtanong kung nasaan ang isang tao. Natakot ang isang lalaki at tumalon mula sa kotse para sabihan ito na magmadali, habang isang babae ang nagpakita at sinabi na siya na ang bahala. Nahihiya ang lalaki at bumalik sa kotse, hinihingi sa babae na gawin talaga ang sinabi niya. Lumapit ang grupo kay Ms. Uno at pinaalalahanan na ito ang kanyang unang araw. Ngumiti ang babae bilang pasasalamat, at tinanong ng isa kung nakikinig ba ang halimaw. Tumingin ang nilalang ngunit hindi inikat ang ulo at nagpatuloy sa pag-ignore sa kanila. Naiinis ang lalaki at sabi na nakakainis tumayo lang sa kalye. Inilagay ng nilalang ang kamay sa mukha at napansin na parang may ganoong klase ring tao, sabay sambit ng malakas na amoy. Naguluhan ang dalawang lalaki, pero sinabi ng nilalang na hindi niya vibe ang magustuhan o hindi ang isang bagay, at bigla nitong pinakawalan ang isang malaking pagsabog ng purple light na nagtaas ng pollution factor sa 35,982. Lumapit ang halimaw at inilagay ang dalawang kamay sa mukha ng dalawang lalaki, na nagdeform hanggang sa sumabog, nagpalipad ng strawberry juice sa paligid. Nanood si Ms. Uno na nakabuka ang bibig, sabi ng halimaw na namumutok ang kanyang dila, na parang treat na rin sa kanya. Lumapit ang isa pang lalaki at hinawakan ang kanyang balikat, pero bago siya makatanong, natapos rin siya, na lalo pang nagpatigil sa babae. Naglakad ang nilalang at hindi nagmadaling sabihin na winapi out na niya ang lahat bago pa man ma-infect, nagdulot ng takot sa mga tao na parang mas madilim pa sa black hole. Sabi ng crank na hindi siya fan kapag hinahawakan siya. Pagkatapos sumigaw ng malakas na parang gisingin ang mga kapitbahay, hinugot ni Ms. Uno ang kanyang espada, pero nanginginig, sinabi ng kanyang kalaban na huwag muna siyang umurong dahil hindi niya estilo ang kumain ng leftovers. Samantala, sa apartment kung saan nagpapahinga ang pangunahing karakter, sinabi ng batang may pulang buhok na oras na para magkakeyos. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ng babae na kapag naset na ang coordinates, hindi sila pwedeng lumikha ng tunnel ng malayo, at dahil maliit lang ang Japan, kailangan nilang palawakin ang buffet area ng isla. Naiinis ang lalaki, pero sinabi ng babae na sana mag-relax siya. Pagpapatuloy niya, sinabi niyang kung target nila ang expansion, wala nang laban ang mga low-tier operators mula sa 10 taon na ang nakalipas, at sinabi ng lalaki na may mga purifiers naman doon. Pero tumugon ang babae na ang mga main carriers ay pasyente at para sa isang ordinaryong tao, sobra ang ego niya. Balik tayo sa lungsod, kung saan hawak ng halimaw si Ms. Uno sa leeg, handang itanim ang kanyang mga binhi, parang nagga-gardeneng.
Patuloy lang ang magkasintahan sa kalye, nag-uusap, katulad ng reporter at ng assistant nito. Sa loob ng taxi, sinusubukan ng lalaking nakasuot ng suit na kainin ng driver, pero nagulat at nawalan ng kontrol sa kotse, na bumangga sa isang truck at nagdulot ng malaking pagsabog. Mula sa apoy, gumapang palabas ang mga biktima, ngayon ay mga zombie, habang nakangiti, sinabi ng halimaw na oras na para palawakin ang buffet area at hintayin ang mga biktima sa bitag. Nagkakeyos sa lungsod, tumatakbo ang mga tao para iligtas ang sarili. Nakatago, ini-video ng assistant ng reporter ang gulo at nagtaka kung ano ang nangyayari, naisip na parang nabuksan ang gates of hell. Nakatayo ang mastermind at masaya sa gulo, nagtanong ang cameraman kung bakit hindi siya tumatakbo, pero biglang naglaho ang nilalang at muling lumitaw sa tabi niya na may nakakatakot na tingin. Tinanong ng halimaw kung ano ang ginagawa ng lalaki doon, at sinabing wala itong pakialam sa sagot. Nahulog ang kamera at narinig ang sigaw ng lalaki. Nakatingin sa TV ang pangunahing karakter at nang makita na nasa lungsod si Crank Heights, tumakbo siya papunta sa pinto. Pero pina-activate ng batang pulang buhok ang kanyang kapangyarihan, niligid siya ng isang pulang lubid, at tinanong kung saan niya iniisip na pupunta. Sumigaw siya na kailangan niyang patayin ang halimaw, pero sinabi ng babae na hindi niya papayagan dahil hindi niya kaya ang kalaban, habang sinusubukan siyang kumbinsihin. Ipinilit ng pangunahing karakter na kaya nilang manalo kung makikipagtulungan sila sa top-tier purifier na si Mad Ono at sa iba pa, pero tumanggi ang batang pulang buhok, sabi niya na kung pupunta siya roon, malalaman ni Crank na nandyan siya, na lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Nagsindi ng galit ang lalaki dahil wala nang mas masahol pa kaysa sa mga taong namamatay sa labas. Tinitingnan siya ng babae gamit ang kanyang nakamamanghang pulang mata at sinabi na wala itong kinalaman sa kanya. Biglang tumunog ang telepono niya, at si Nagato ang tumawag, tinawag si Siki at nagbabala na marami na ang naging feeder, pero umaasa silang makakabawas ng pinsala tulad ng ginawa nila kay Yaji. Kailangan lang nilang malaman kung posible iyon, tahimik pa rin ang lalaki habang nakahandusay sa lupa. Paliwanag ng batang pulang buhok na imposibleng gawin iyon, hindi dahil sa sama ng loob kundi dahil alam niya na ang orihinal na function ng virus ay kumalat habang sinisira ang mga cells, kaya ang pagbaliktad nito ay mangangailangan ng malaking power boost. Naiintindihan ito ng babae, nagtanong ang batang asol ang kanyang boss tungkol sa self-defense forces na hiningi nila, at sinabi ng lalaki na papunta na ang Ikigaya, Mizuho, at Meguro squads, at dahil nasa Manata District ang bahay ng GOAT, pwede siyang dumiretso sa Shibuya mula sa silangan. Sabi ng bata, naiintindihan niya at babala na imposible nang iligtas ang mga infected, kaya tanging opsyon lang ay alisin sila. Ngunit ang boss ay nagbabala na kung gawin iyon bago dumating ang media, iisipin ng lahat na murder ito, kaya hihintayin nila ang self-defense forces. Walang masyadong may dagdag, at sinabi ng bata na gagawin ng lahat ang makakaya nila. Pagkatapos, sinabi niya sa squad na siya muna ang uumpisa habang ang dalawa ay haharap sa zombies. Ay activate ang kanyang gear, sumugod si Mika sa kaguluhan. Samantala, sa gitna ng apoy, napansin ng halimaw na kakaiba na hindi tumataas ang bilang ng zombies ayon sa inaasahan. Bigla, dumating ang squad ng mga sundalo, isang lalaki ang sumigaw na naabot na ng Oraguchi squad ang Shibuya Station at kailangan ng evacuation route para sa sibilyan, pero isang sundalo ang nagbabala na hindi epektibo ang tear gas at tranquilizers. Hindi pumayag ang second lieutenant na mag-shoot, at pinilit silang subukan pa rin inyutralize ang banta. Naghagis ang mga sundalo ng mga net sa mga zombies habang sumusulong gamit ang kanilang shield, pero sobra ang dami ng infected at hindi sapat ang nets. Napansin ng halimaw ang mga ito at sinabing ayaw niya ng pakialam nila, kaya sa isang kisap ng kamay, nag-summon siya ng mga lobo at ibang halimaw mula sa lupa. Napansin ng second lieutenant ang mga nilalang at nagbabala na may paparating na atake mula sa likod. Agad na nag-react ang mga sundalo, umiikot at pinaputukan ang mga nagngingit-ngit na halimaw, na nagdulot ng malakas na pagyanig sa paligid. Pero ang mga bala ay tumatalbog lang sa balat ng halimaw, pinapakita na walang epekto ang atake. Wala nang magagawa, nanatili na lang ang mga sundalo, natataranta at naghihintay sa paparating na panganib. Bigla, isang asol na sinag ng liwanag ang lumabas dahil sa pagdating ni Ma, kasunod ang isang malakas na pagsabog na tuluyang pinuksa ang mga halimaw. Ang eksena ay sobrang epic na kitang-kita mula sa malalayong gusali ng lungsod. Nagulat at namangha ang mga sundalo habang hinaharap ni Mick ang kaaway ng harapan, ipinapakita na hindi siya natatakot. Sabi ng binata, kung pupunta lang ang halimaw para mag-chill,
pwede niya itong gabayan, pero hindi niya hahayaan na kumalat ang virus. Para rito, kailangan mo nang i-purify ni Mick ang halimaw. Ngumiti si Crank, sabing nakakuha siya ng panibagong snack, pero determinado si Ma, nagsabi sa mga sundalo na iligtas muna ang mga sibilyan habang siya ang haharap sa halimaw. Napansin ng halimaw na parang alam ng binata na hindi siya ordinaryong nilalang, at agad itong nag-activate ng shield. Pero sa isang hampas, nadaig ni Mick ang depensa nito, na nagulat ang kaaway. Nilalaro-laro, sabi ng binata na mas mahina pala ito kaysa sa akala niya, at sa muling pagtulak ng kanyang espada, pinutol niya ang kamay at braso ng halimaw, napilitan itong umatras para makapag-regenerate. Sa malayo, pinanood ni Mika ang buong laban, pero biglang nawala ang halimaw sa paningin, mabilis at tuso ito. Sa isang talon, lumitaw ito sa likod ni Ma, nagbabala na baka ma-infect siya, pero agad siyang naglabas ng isang napakalaking pagsabog ng liwanag, na tinulak ang halimaw palayo at sinira ang mukha nito. Tinitingnan ng halimaw, sabi ng bayani, hindi ito kasing tibay ng akala niya. Nasaktan ng halimaw at umatras para mag-regenerate, pero hindi nagpatinag si Mika at tuloy-tuloy na inaatake gamit ang espada. Habang tumatalon ng halimaw para umiwas, sabi ni Ma, solid ang regeneration nito pero hindi walang hanggan, kaya patuloy siyang magsasagawa ng atake hanggang maubos ang lakas ng katawan nito. Hindi nagpakabahala ang halimaw at sinabing hindi ito posible sa kanya. Sa itaas, isang helicopter ang nakasagupa sa labanan, media ship na sinusubukang i-broadcast ang kaguluhan sa ibaba. Isang lalaki ang lumabas at inihayag na ang first-class purifier ay nakaharap sa isang tao na mukhang tao lang, pero siya pala ang Chaos Breer na responsable sa kaguluhan sa Shibuya Station. Nakikita natin ang dami ng tao sa Muro na sabik na nanunood ng labanan. Sa Shinjuku Ward, pareho ang hype, at pati sa Manodo Ward ramdam ang excitement. Pati sa bahay ni Nagato, nakatutok ang TV sa laban kung saan nagkita ang pangunahing tauhan at ang pulang buhok na babae. Balik tayo sa battlefield, pilit umiwas ng halimaw sa mga atake ni Mika, pero hindi maganda ang sitwasyon para sa kanya. Naglalaro si Mika, nagpapakita ng galing sa agility. Biglang binato ng halimaw ng kotse si Mika, pero naharang niya gamit ang kanyang malaking espada. Twist, hindi lang isang kotse ang iniangat ng halimaw. Pero nakakaiwas at nakakasuntok pa rin si Mika, nagdudulot ng isa pang epic na pagsabog. Sabi niya, akala ba ng halimaw na makaka-work yan? At umaamin lang ang halimaw na hindi siya magaling lumaban. Tumaas ang tensyon nang magtaas ulit ng mas maraming kotse ang halimaw at ibinato sa bayani. Habang handa na siyang umatake, sigaw niya na walang silbi ang estratehiyang iyon. Tumalon siya sa ere, parang hatiin sa 1,000 piraso. Biglang ipinagmamalaki ni Crank ang kanyang malakas na lakas, walang katapusang gutom, at walang katapusang virus stash, ihahagis niya ang buong gusali. Namangha si Mika, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Habang lumilipad sa ere, sabi ng halimaw na super lakas niya ito, at pinakawala ang gusali ng buong lakas. Nag-aalala ang bayani, sabi niya, hindi ito magiging masaya. Bago pa man makaligtas, sinalubong siya ng isang napakalaking pagsabog, natira lang ang guho ng gusali. Naglakad si Crank sa rubble, proud sa kanyang kaguluhan, pero may napansin siyang kakaiba, may asul na kidlat na sumabog mula sa konkreto. Sa helicopter, nagwawala ang reporter sa eksena, sumisigaw na buhay pa rin ang first-class purifier, Mika. Sa lungsod, nag-cheer ang mga tao, hindi nag-aksaya ng oras ang binata at sumugod sa halimaw. Nagulat ang kaaway, sabi nito, ang tigas pala ng bata. Sigaw ni Ma, hindi mo pa nakikita ang buong galing ko. At hinampas ang kanyang napakalaking espada na kumikislap. Nagkaroon ng isang pagsabog ng liwanag, habang nagtatanggol, sinubukan ng halimaw na itutok ang kanyang green slimy na kamay sa mukha ng binata, pero nakaiwas siya. Ang purple na liwanag ay kumalat sa malalayong lugar, kumikislap sa mga rooftop na parang neon sign. Pagkatapos mag-flip, handa na ang binata para sa round 2. Sumugod si Mika para atakihin si Crank ng diretso, nakatitig sa kanya, habang tinatanong ng nilalang kung hindi ba't oras na para sumuko siya, pero sigaw ni Mika na nagsisimula pa lang siya at hindi siya nag-iisa, pinapaalalahanan ang mga sundalo at ang kanyang grupo. Medyo inis si Crank at tinawag siyang matigas ang ulo. Inilagay ng bayani ang kanyang espada sa ilalim ng baba para hawakan ang bigat ng atake, habang sabi ng halimaw, dudurog lang siya nito. Sumigaw si Mika mula sa kagubatan na tinutulak niya. Ngumiti ang nilalang at sabi, "Palom na, nasa sahig pa si Sei at sumisigaw para sa kaibigan niya."
Biglang sumiklab ang dilaw na liwanag sa battlefield, sinundan ng napakalaking pagsabog na naputol ang braso ni Crank. Nagulat ito at lumingon habang sinusubukan ni Mika na makabangon. Sa gitna ng usok, may lumitaw na anino, si Moto, na nakangiti at nagsasabi na delikado iyon. Sabi ni Mika, iniimbak niya ang pinakamagandang laban sa huli. Biglang tumunog ang relo niya, tawag iyon ng sundalo na nagsasabing na-evacuate na nila ang lahat sa loob ng 1 kilometrong radius ng Shibuya Station, at ngumiti ang batang lalaki bilang pasasalamat. Naguluhan si Crank, nakatitig sa sarili niyang braso sa sahig at nagtaka kung mas malakas ba si Nagato kaysa sa huling kalaban niya. Sabi ng bayani, tiyak, pero gusto niyang ipunto na nakikipaglaban si Mika sa lungsod at humihinto-hinto lang. Nagulat ang halimaw nang marealize niyang hindi pa niya nakita ang buong lakas ng batang lalaki. Pikit mata ang bayani at binigyan siya ng babala, natakot, muling ginamit ng nilalang ang kanyang kapangyarihan para tawagin ang mga demonyong alipin, pero sa isang mabilis na galaw, napatay ni Nagato ang mga lobo. Habang tinatanggal niya ang mga binti ni Crank, bumagsak ito sa lupa ng malakas. Nagpasalamat si Mecha sa batang babae, at sabi niya, walang anuman. Sigaw ng bayani kay Crank na hindi na niya kailangan kahit kaunting piraso ng halimaw para ikwento ang laban. Hindi makabangon, na-realize ni Crank na malubha ang sitwasyon niya. Sumugod si Mika papunta sa kalaban, naglalabas ng matinding liwanag, ang huling makikita ng halimaw. Isang napakalaking asol at berdeng pagsabog ang pumuno sa kalangitan. Mula sa taas, sinusubukan ng cameraman sa chopper na masundan ang bawat detalye. Biglang sumigaw ang reporter, napapansin na si Mika lang ang natira sa lupa, nakatayo sa isang maliit na lugar. Tumingin ang bayani diretso sa camera at nagbigay ng shootout sa mga manunood. Ngumiti ang journalist at inanunsyo na nagpapakita si Mika, ang first-class purifier, ng V-sign para sa tagumpay, ikinatuwa ng lahat ng nanunood. Nasa lupa pa rin si Siki at sabi niya, sobrang saya niya para sa kanyang mga kaibigan. Pero nang makita niya ang mukha ng pulang buhok na babae, nagtanong siya kung malapit na kaibigan si Crank, at sagot ni Mika, hindi. Sa totoo lang, siya yung pinakakinamumuhian niya at gusto niyang tanggalin. Naguluhan ang protagonista kung bakit parang hindi masaya si Mika. Sabi ng batang babae, kasi alam niya na hindi pa tapos ang laban. Lumipat tayo sa ibang bahagi ng lungsod kung saan nasa ibabaw ng isang gusali si Mizuno, nakaluhod. Biglang may kumiliti sa kanya na parabang nakita niya ang isang gagamba. Inaamin ng batang babae na nabitin siya sa guard niya, at kung hindi nag-prepare ng clone si Crank, panalo na ang kalaban, ipinapakita na buhay pa rin si Crank at may bagong katawan. Tumingala sa lungsod sa ibaba, sabi ng kontrabida na sobrang gutom niya, at idiniin na gusto sana niyang mag-ipon para sa huli, pero hindi na niya matiis. Nagsimulang mag-glow ang mga purple na ilaw kung saan naroroon si Crank. Sa battlefield, sabi ni Mika, panahon na para makilala si Hada. Biglang lumitaw ang isang sundalo, sigaw na ang batang lalaki ay talagang astig. Pero sa nakapalibot na wasak, iniisip lang niya na epat talaga ang purifier. Ngumiti siya at sabi, wasak na ang lungsod, pero mas masahol pa sana kung wala siya. Biglang nahulog ang kanyang sandata at nagsimulang sumigaw. Nagulat si Mecha at sinabihan si Megadon na i-activate ang espesyal na immunity niya. Tumalon ang batang babae at parehong ginamit ang kanilang kapangyarihan para harapin ang zombie soldier. Biglang sumabog ang nilalang, naguluhan, iniisip ng bayani kung paano maaaring kumain at mamatay ang halimaw sa parehong oras, pero nang makita ang purple na ilaw, na-realize niya na airborne infection iyon. Nag-alala, mabilis na tumawag si Mika sa kanyang boss para mag-issue ng citywide alert code sa helicopter. Nakaramdam ng kakaiba ang reporter, pero biglang sinala ng purple mist ang aircraft, kaya nagsimulang mag-transform ang lahat hanggang bumangga at sumabog ang chopper. Sa ibang bahagi ng lungsod, natanggap ng isang batang babae ang internal evacuation alarm sa kanyang telepono, pero huli na. Sa Manado, nakikita natin ang isang ina at anak na tumatakbo, sinusubukang takasan ng purple mist, at nakapasok sa isang gusali. Sa labas, may isang lalaki na nagsasabi na maghintay, na kinilabutan ang bata. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw ang dalawang kamay sa salamin ng pinto, iyon ay galing sa lalaki na ngayon isang nagngangalit na zombie. Nasa terrace, nagpasalamat si Crank sa pagkain habang hinihigop ang lahat ng enerhiya mula sa kaguluhang kanyang ginawa na pumapasok sa kanyang bibig at balat, ganap na near-restore ang kanyang bagong katawan. Distracted,
Hindi niya napansin sina Mika at Megado na palihim na sumilip nang makita nila ang nilalang na na-realize na hindi siya nag-iisa. Nakita nila si Mizuno, ang batang babae mula sa 6th Class Purifier Squad ni Seiki. Tumingin sa mga bayani, sabi ni Crank na talagang persistent sila. Nagulat si Mika at sabi, hindi posible, nakikinig sa lahat sa pamamagitan ng relo ng batang blonde. Nakahiga pa rin sa lupa ang proa at nagtatanong kung ano ba ang nangyayari. Tumahimik si Mika ng ilang segundo, saka sinabihan ng bata na huwag masyadong mag-alala dahil kailangan lang nilang tapusin ang cleanup. Bago umatake, sabi ni Crank na dahil busog na siya, aalisin niya pareho, na nagbalot ang kanyang mist sa dalawang bayani at tumaas ng husto ang pollution level. Desperado na si Seki, tinatanong kung boses ni Mizuno iyon, pero walang sumasagot. Hindi makuha ang sitwasyon, tinanong niya ang batang red-haired kung bakit nila nilalaban si Mizuno. Sabi ng babae, malamang ang main host ang nakontrol sa katawan ng batang babae. Nagulat ang bata at sumigaw, tinanong kung wala na bang magagawa. Tumingin sa malayo ang red-haired girl at sabi, imposibleng manalo siya. Kahit ganun, patuloy na nakikiusap si Seki na payag ang pumunta, kinapala ng ngipin at lumingon sa gilid. Sabi ng babae, sinabi na niya na hindi niya iyon gagawin. Wala nang ibang daan, nagsimulang maalala ni Seki ang sinabi ni Mizuno na balang araw kikilala siya bilang Purifier, pero hanggang noon, poprotektahan siya. Nagsimula ang apoy sa loob ng bata, na-realize na dahil sa kanya, may nakakita sa kanya. Ginamit ang lahat ng lakas, sinimulan niyang sirain ang tali hanggang tuluyang nakalaya. Nagulat, ang red-haired girl ay nag-e-enjoy habang sabi ng bata na siya na ang bahala kay Mizuno. Inabot niya ang kamay, inactivate ang kanyang kapangyarihan, na dumaan sa mata ni Seki mas mabilis pa sa TikTok trend, bigla, tuluyan siyang napahiga, niyayakap ng red-haired girl ang proa, sabi ng batang babae, pasensya na at pangako, hindi niya ito gagalawin. Dito nagtatapos ang video, para hindi mamiss ang susunod na parte, ay activate ang notification bell at magkita tayo sa susunod sa Tagalog Manhwa Recap PH.